Itong babae ay takot uminom ng kape dahil baka mapatay siya, kaya pulbos na kape na lang ang kinakain niya. Dahil pala ang oras na ginugugol sa pagpunta sa banyo ay sapat na para masagutan niya ang isa pang problema. Para ipagdiwang ang pagiging top isa ng anak niyang babae sa national mock exam, tuwang-tuwa si Ines mom na libre na ang lahat ng pagkain para sa mga customer. Kinuwento niya na si Ina ay laging tumatakbo sa kalye para makatipid ng oras, nagbabasa ng libro. Nag-aalala siya na baka masayang ang oras niya sa pagpili ng damit, kaya pati panloob na damit niya ay inayos niya na ayon sa araw ng linggo. Inutusan din niya ang kanyang nanay na gumawa ng madaling matunaw na pagkain para hindi sumakit ang tiyan niya habang nag-aaral. Bukod pa rito, araw-araw siyang nag-oo ng timer at kailangang mag-aral ng 17 oras bago matulog. Minsan, nag-away ang kanyang nanay at mga kapatid tungkol sa ari-arian na iniwan ng kanilang tatay. Ngunit ang ingay nila ay hindi rin mapigilan si Hanyul sa kanyang pag-aaral at bigla siyang nagmungkahi na ibenta na lang ang kanilang pabrika na malapit ng magsara at pagkatapos ay hatiin ang pera at pagkatapos ay lilipat sila sa Seoul. Saktong-sakto, plano niyang kumuha ng entrance exam sa Korean Medical School sa Seoul. Hindi nagtagal, lumipat si Hanyul mula sa high school sa bayan patungo sa isang paaralan sa kabisera. Nagkataon na magkaklase sila ni Jeongwoo na nakakuha rin ng perpektong marka sa mock exam. Hindi maaaring magkaroon ng dalawang tigre sa isang bundok. Hindi maaaring magkaroon ng dalawang numero unong estudyante sa isang paaralan. Kaya nagsimula na ang digmaan. Sa recess, may lumapit sa kanya para makipag-usap. Plano rin ni Jeongwoo na lumapit para tanungin kung totoo bang nakakuha siya ng perpektong marka. Walang nakakaalam, tiningnan sila ni Hanyul ng masama at pinapaalis. Dahil naapektuhan nila ang kanyang pag-aaral, walang masabi si Jeongwoo. Pagkatapos ng klase, nakita nila si Hanyul na nag-i-exercise habang nagbabasa ng libro sa kanyang telepono. Ang kasipagan niya ay nagpagulat sa kanila. Sa klase sa hapon, nagbigay ng problema ang guro. Mabilis na nag-compute si Jeongwoo sa isang scratch paper. Ngunit si Hanyul ay nag-compute lang sa hangin. Ang sagot ay 11, sir, sabi ni Hanyul. Ang galing mo, Hanyul. Malaki ang epekto nito sa ego ni Jeongwoo. Pagkatapos ng klase, inimbitahan siya ng kanyang mga kaibigan na kumain. Ngunit tumanggi siya, sinabing kailangan niyang mag-aral pa. Pagkatapos, dumating ang eksena sa simula. Kinabukasan, sinabi ng security guard na matagal na siyang hindi ang unang dumadating sa paaralan. Nagtataka si Jeongwoo kung sino ang nauna sa kanya. Pagkatapos, bigla niyang nakita si Hanyul na tumatakbo palabas. Ayaw ni Jeongwoo na matalo kay Hanyul, kaya tumakbo din siya para sundan ito. Kaya ang dalawa ay nagunahan na tumakbo. Pagkaraan ng ilang taon, naging sikat na plastic surgeon si Jeongwoo. Mahilig siyang mag-post online tungkol sa mga klasikong kaso ng plastic surgery at sinasamantala niya ang kanyang libreng oras para sagutin ang mga tanong ng mga tao. Hindi nagtagal, naging sikat siyang online doktor. Bukod pa rito, nakakuha din siya ng malaking parangal sa award ceremony ng medical school na kinaiinggitan ng kanyang mga kaklase. Si Hanyul naman ay hindi nakapasok sa universidad, kaya pumasok siya sa medical college. Pagkatapos ng graduation, nagtrabaho siya bilang isang anesthesiologist. Patuloy siyang masipag sa trabaho tulad noong nag-aaral pa siya at mataas ang kanyang workload. Dahil dito ay lagi siyang nagpupuyat at hindi nakakakain sa tamang oras. Isang araw, habang pagod si Hanyul, bigla siyang natumba sa gitna ng kalsada habang tumatawid. Pagkatapos, isang mabilis na truck ang paparating, buti na lang at nakahinto ang driver sa tamang oras. Simula noon, tuwing tatawid siya sa kalsada, naiisip niya ang eksena na iyon. Ang lalaki at babae noon ay nagkita sa isang nakakahiya na sitwasyon. Pagkatapos ng graduation, naging sikat na plastic surgeon si Jeongwoo. Ang kanyang clinic ay maihigit sa 1-0 sangay sa buong bansa. Bata pa siya pero marami na siyang narating. Ngunit isang araw, ang kanyang clinic ay tumanggap ng isang mayaman na babae, ang tagapagmana ng isang kasino sa Macau. Akala niya ay isa lang itong simpleng plastic surgery. Na akala niya ay normal, ngunit hindi niya inaasahan na mayroong medical na emergency sa gitna ng operasyon. Ang mayamang babae ay nagdugo ng malubha. Kahit na ginamit ni Jeongwoo ang lahat ng kanyang natutunan para iligtas siya, hindi pa rin niya nagawang kunin ang babae mula sa kamatayan. Pagkatapos, dinala siya sa istasyon para imbestigahan. Direkta niyang sinabi na walang pagkakamali sa proseso ng operasyon at ang anesthesiologist ay nandoon sa buong oras. Ngunit ito ay pahayag lamang mula sa kanyang panig. Habang sinusuri ng pulisya ang kamera, natuklasan nila na nawawala ang video noong oras na iyon. Iniimbestigahan ng pulisya kung sinadya ng isang tao na patayin ang kamera o burahin ang video. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng paglilitis sa korte. Ipinakita ng autopsy report na ang utak at maraming organo ng biktima ang nagdurugo. Mas mahalaga, natukoy nila na ang biktima ay gumamit ng antikoagulan. Naghinala ang taga-usig na ininiksyon ni Jeongwoo ang gamot na ito sa biktima habang nag-opera. Naglabas din ng ebidensya ang abogado ni Jeongwoo na nagpapatunay na ang kanyang klinik at kliyente ay hindi kailanman bumili ng gamot na ito. Ngunit biglang naglabas ang taga-usig ng ebidensya. Ito ay isang walang laman na bote ng gamot na natagpuan sa basurahan ng klinik at mayroon itong fingerprint ni Jeongwoo. Nagpaliwanag si Jeongwoo ng husto, ngunit natalo pa rin siya sa kaso. Dahil sa medical na insidente na ito, kailangan niyang isara ang lahat ng kanyang mga klinik. Ang kabuuang halaga ng bayad pinsala at pinsala ay umabot sa bilyon-bilyong won. Kaya kinailangan niyang ibenta ang lahat ng kanyang bahay, kotse, klinik, at stocks, at umupa na lang. Dahil dito, ang buhay ng sikat na plastic surgeon ay bumagsak. Hindi lang siya, kundi pati na rin si Hanyul, ang kanyang high school classmate, ay nabubuhay sa pinakamadilim na araw. Palagi siyang pinipilit ng kanyang supervisor sa trabaho. Kahit na nagtatrabaho siya ng 17 oras araw-araw, sinisigawan pa rin siya. Ang kanyang mga kasamahan ay nagpapabati sa isa't isa sa pagiging promoted at sa pagtaas ng sweldo. Ngunit wala siyang bahagi doon. Sa tuwing tumatawid siya sa kalsada, natatakot siya dahil sa trauma niya na muntik na siyang masagasaan.
Sa sandaling iyon, gusto na niyang mamatay na lang. Ang stress sa buhay ay nagpapasikip sa kanyang dibdib. Kaya nagpa siyang makipagkita sa isang psychiatrist. Ay natanggap ang resulta na mayroon siyang depression. Sinabi ng doktor na ito ay dahil sa labis niyang pagpilit sa sarili. Hindi siya nagpapahinga kahit pagod na at ito ay naging sakit sa isip. Hindi pa rin makapaniwala si Hanyul dahil wala siyang oras para maging depressed. Ano ba yan? Wala akong oras para maging depressed. Umalis siya sa bahay at pumunta sa bubong para magpahangin. Ngunit bigla siyang nakakita ng isang lalaki. Bakit nandito ang babaeng gusto ko noon? Ang babaeng kinamumuhian ko noon. Ang lalaking gusto kong mapanatili noon. Hindi ko inaasahan na makikita ko siyang muli sa pinakamahirap na sandali ng aking buhay. Nang ako ay nakatayo sa dulo ng mundo, na ang bangin ay nasa likod ko, nakita ko siya muli. Natatakot si Hanyul na uminom ng kape dahil baka mapatay siya. Kaya pulbos na kape na lang ang kinain niya. Ang lalaki ay nagalit dahil inagaw niya ang numero 1 posisyon niya. Sa isang kainan, kumain siya ng 2 pakete. May isang bagong estudyante na lumipat. Napansin ng mga kaklase na kumain siya ng 5 pakete ng pulbos na kape para hindi siya antukin. Tiningnan ko siyang mabuti. Kumain siya ng 5 pakete ng pulbos na kape at gumamit siya ng 7 lapis. Gumawa siya ng napakaraming problema hanggang sa naubos ang lahat ng kanyang lapis. Ikumpara pa nila si Hanyul kay Jeongwoo. Pareho silang nakakuha ng perpektong marka, ngunit si Jeongwoo ay mailikas na talino. Madali siyang nakakuha ng top 1 sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa klase. Si Hanyul naman ay gumagawa ng mga problema araw-araw. Para siyang bulldozer na naghukay ng lupa. Parang ganito ang pakiramdam, nag-aaral ako ng science at kailangan kong tapusin ang lahat ng ito. Ang ingay ninyo. Sorry, sabi nila, kung ganoon ka kasipag, baka matalo ka ni Hanyul sa exam na ito. Pagkatapos, nakita ni Jeongwoo ang kanyang mga kaibigan na nagpupusta sa hagdanan. Nagpupusta sila kung sino sa kanila ni Hanyul ang magiging top 1. Sabi pa nila, mahirap daw hulaan kung sino sa kanilang dalawa ang mananalo at pinasigla pa nila si Jeongwoo. Hindi nagtagal, lumabas na ang resulta ng exam nang makita ni Jeongwoo na pangalawa lang siya, bigla siyang natumba. Jeongwoo, okay ka lang ba? Anong nangyari sa iyo? Huminga ka, kung hindi, dalhin ka sa infirmary. Pagkatapos, inalalayan si Jeongwoo ng dalawa niyang kaibigan papunta sa infirmary. Kumalat sa buong paaralan ang balita na nahimatay siya dahil sa galit dahil sa pagiging pangalawa niya. Nag-uusap-usap pa ang mga tao sa likod niya na para siyang walang buhay na bangkay habang dinadala. Ito ang dahilan kung bakit nagsimula ang pagkatapos, ang kanyang competitive spirit ay nagising. Nagsimula siyang gumanti at ang unang ginawa niya ay bawiin ang titulong pinakaunang dumating sa paaralan mula kay Hanyul. Mauuna na ako, magdahan-dahan ka na lang. Habang gumagawa ng exam, nakita niyang inaantok si Hanyul kaya kumain siya ng pulbos na kape. Kumain din siya ng 2 pakete. Kailangan kong kumain ng 2 pakete. Sa klase, pinapunta ng guro ang dalawa sa harap para sagutan ang problema. Nauna si Jeongwoo na sagutin ito. Pagkatapos purihin ng guro, lumapit siya kay Hanyul at doon nagsimula ang kanilang kompetisyon. Pagkalipas ng maraming taon, hindi inaasahang muling nagkita ang dalawang mortal na kaaway sa isang nakakahiyang sitwasyon. Sa pinakamahirap na sandali ng buhay ni Jeongwoo, nang nawalan siya ng karera, nagkataon na umupa siya ng kwarto sa lugar ni Hanyul. Sinabi ni Hanyul na mataas ang pride ni Jeongwoo, kaya sigurado siyang lilipat ito. Si Jeongwoo naman ay pinag-aaralan ang kontrata para talagang lumipat. Ngunit nang makita niya ang linya na kapag lumipat ka bago ang expiry, mawawala ang iyong deposit, binitawan niya ang ideya na iyon. Pagkatapos, tinanong niya si Hanyul kung nakita na ba niya ang balita tungkol sa kanya. Dahil mahal ang litigation fee, hindi siya makakalipat ngayon. Sinabi ni Hanyul na okay lang kung hindi siya lumipat. Mas lalong nainis si Jeongwoo sa sinabi niya kaysa sa pilitin siyang lumipat. Pagkatapos, sinabi ni Hanyul na okay lang kung lumipat na siya ngayon. Kaya nagsimula siyang magpanggap na kawawa. May utang siyang 0 bilyong won. Kahit na ibinenta na niya ang lahat ng kanyang bahay, kotse, at stocks, may utang pa rin siyang 3.7 bilyong won. Na nagkaroon ng medical emergency kaya hindi ito maibenta. Anong ginagawa mo? Nagkukwento ako ng malungkot na bagay. Humingi ng tawad si Hanyul dahil hindi niya alam kung gaano pa katagal magsasalita si Jeongwoo. Ikinuwento ni Hanyul sa kanyang nanay na mayroon siyang depression, ngunit inakala ng nanay niya na nagsasabi lang siya ng kalokohan. Kahit na lahat ng tao sa mundo ay may depression, ikaw ay hindi. Hindi ka dapat magkasakit. Palagi kang nabubuhay sa aking mga inaasahan. Kahit ang pagiging may sakit, hindi mo rin dapat maranasan. Hindi nagtagal, kailangang dumaan sa emergency cesarean section ang anak ng chairman. Hindi naglakas loob si Professor Kim na mag-isa sa operasyon para sa STE na pasyente, kaya gumawa siya ng dahilan na hindi niya pinapayagang sumama ang mga intern at pinasama na lang niya si Hanyul para tumulong. Hanggang sa operasyon, nanginginig siya habang sinasaksak ang pasyente. Kim, putol ang ugat, gusto niyang takpan ang kahihiyan niya, kaya sinabi niya na ipasok sa ugat para sa blood transfusion. Napakaluwag ng ugat ng pasyente, kaya tuwing sasaksakin niya, napuputol ito. Sinubukan niya ulit, nang makita ito ni Hanyul, nag-alok siya na subukan niya, at mabilis niyang natapos ang gawain. Dahil sa tulong ni Hanyul, naging matagumpay ang operasyon. Paglabas niya sa operating room, nakasalubong niya ang isang female professor. Dahil mas mataas ang kanyang ranggo, inutusan niya si Hanyul na gawin ang teaching material sa araw na iyon. Ayaw magalit ni Hanyul sa kanya, kaya pumayag siya. Ngunit wala na siyang 1 oras na natitira. Ibig sabihin nito, kailangan na naman siyang magpuyat ngayong gabi para matapos ito. Wala siyang magawa kundi hawakan ang kanyang nasasaktan na puso at pumunta muli sa psychiatrist. Sinabi ng doktor na sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan niya lang magpahinga ng sapat at mahalin ang kanyang sarili. Kinabukasan, pumunta ang chairman para tanungin ang hospital director at ang chief doctor. Bakit marami
maraming sugat ang kamay ng anak ko sa operasyon. Ayaw ni Professor Kim na akuin ang responsibilidad, kaya tinawag niya si Hanyul at sinisi ito. Dahil alam niya na anak ito ng chairman, kaya siya kinabahan at maling saksak ang ginawa niya. Karaniwan, magaling siya, kaya ipinagkatiwala ko ito sa kanya. Kung alam ko lang, ako na sana ang gumawa nito. Kasalanan ko ito. Lagi na lang siyang pinipilit ng kanyang supervisor, kaya hindi niya alam kung paano tumutol at humingi na lang ng tawad. Sa opisina, sinabi ni Professor Kim na si Hanyul ang dapat managot sa lahat dahil ayaw niyang maapektuhan ng insidenteng ito. Plano pa niyang maging head ng anesthesiology department sa susunod na taon. Sinabi pa niya na hindi papayag ang chairman na basta-basta na lang matapos ang isyong ito, kaya mas mabuting lumuhod siya at humingi ng tawad. Tumanggi si Hanyul, ano ba ang tuhod ko sa iyo? Pagkatapos, nilait siya, ang tulad mo ba ay mayroon ding pride? Sa huli, hindi na nakayanan ni Hanyul at tumutol siya sa kanya. Sinabi niya ng diretsahan na ang dahilan kung bakit mababa ang marka ng mga intern ay dahil sa pangit na leksyon nito. Hindi niya inaprubahan ang iyong thesis dahil sa kanyang sariling kakulangan. Pinutol ang kanilang research funding dahil pagkatapos ng 5 taon na pananaliksik, paano maaprubahan ang kanyang research na walang teknikal na nilalaman. Ngunit huwag mo akong gawing dahilan sa lahat ng pagkakataon. Ngayon, gusto mo akong lumuhod para sa iyo. Baliw ka ba? Sabi mo baliw ako. Baliw ka ba? Lumuhod ka na lang ng ganyan. Ano ba ang tuhod mo? Pagkatapos, tinakot siya na huwag na siyang umasang mabubuhay sa industriyang ito. Pagkatapos, tinanggal ni Hanyul ang kanyang puting coat at ang kanyang Sinabi niya na hindi niya kailangang isakripisyo ang kanyang kalusugan para lang panatilihin ang kahit anuman. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na natanggal sa trabaho si Hanyul. Pag-uwi niya, nalaman ng nanay niya na ang kanyang pinagmamalaking anak ay nag-resign. Nadamay siya sa mga naunang paghihirap ni Hanyul. Ipinaliwanag ni Hanyul na nag-aral at nagtrabaho siya ng husto. Ngunit wala siyang magandang resulta at nawalan pa siya ng kalusugan na nagresulta sa eksena kanina. Hindi inaasahang narinig ni Jeongbo ang lahat mula sa labas. Tumakbo si Hanyul palabas. Sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Bada na nakakita siya ng maraming gamot sa kwarto ng kanyang ate. Ngayon lang na-realize ng nanay niya na may sakit talaga ang kanyang anak na babae at nasaktan niya ito sa kanyang mga sinabi. Pagsapit ng gabi, inimbitahan ni Jeongbo si Hanyul na uminom kasama siya. Nang malasing na sila, nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa kanilang malungkot na buhay. Habang papauwi na sila, biglang nakatanggap si Hanyul ng text message mula sa kanyang nanay. Hanyul, ang anak ko ay mas mahusay kaysa sa sinuman. Ngunit mas gusto kong maging malusog ka. Hindi napigilan ni Hanyul ang kanyang sarili at umiyak. Wala nang mas maganda pa kaysa sa pagkaunawa ng isang nanay. Sa huli, hindi rin napigilan ni Jeongbo ang kanyang sarili. Niyakap niya si Hanyul at pareho silang umiyak ng malakas. Siguradong pagsisisihan ko na niyakap ko siya, ngunit ang init na ibinigay niya sa akin noong araw na iyon ay napakainit na nakalimutan ko ang lahat ng aking sakit sa sandaling iyon. Ang mahusay na estudyante na gustong maging top 1 ay hindi kumakain o natutulog para lang mag-aral, hanggang sa mahimatay siya. Kahit na nahimatay siya, pangalawa pa rin siya. Bago lumipat si Hanyul dito, lagi siyang top 1 dahil sa kanyang matalas na isip. Maging top 1 pa siya sa buong bansa. Magaling din siya sa sports at mabait ang kanyang pag-ugali. Kaya maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Ngunit simula nang dumating si Hanyul, ang magandang school life niya ay hindi na naging maayos. Dahil kay Hanyul, nalaman ni Jeongbo kung paano matalo. Nang malaman niyang pangalawa lang siya, nag-alab ang kanyang pagiging competitive. Nang makita niyang tumatakbo si Hanyul papunta sa paaralan para magkaroon ng dagdag na oras para sa mga problema, bumili siya ng scooter para maging pinakaunang dumating sa paaralan. Nang makita niyang kumakain si Hanyul ng pulbos na kape para lang makatipid sa oras ng pagpunta sa banyo, ibinuhos niya ang 2 pakete sa kanyang bibig. Nang makita niyang kinuha lang ni Hanyul ang saging para lang makatipid sa oras. Tanghalian, kaya inilapag din niya ang kanyang tray ng pagkain at kumuha ng saging. Pagkatapos, ibinaba na lang din niya at nilaktawan ang pagkain. Gabi na, habang nag-aaral sa library, napansin ni Jeongbo na hating gabi na, kaya planado na siyang umuwi. Ngunit hindi niya inaasahang nandoon pa rin si Hanyul. Gusto niyang makipagkompetensya, kaya nagpuyat din siya. Kinabukasan, may malaking airbag si Jeongbo at inaantok siya. Ngunit nakita niya si Hanyul na nakatutok pa rin sa lecture. Pagkatapos ng klase, sa wakas ay nahimatay siya sa sobrang pagod. Hindi niya inaasahan na si Hanyul ang naunang nahimatay at sunod lang siya. Napikon siya at naisip na kahit sa pagkahimatay, pangalawa lang siya. Pagkatapos, nagsiksikan sila sa infirmary. Okay ka lang ba? Hindi ko inaasahan na mayroon ding baliw na tulad nito. Tinalikuran siya ni Jeongbo at natulog. Nang magising siya, wala na si Hanyul. Tumakbo ang guro sa kanya at sinabing pumunta si Hanyul sa special lecture sa isang review center at tumakbo pa siya para makaupo sa harap na hilera. Sinira ng pagdating ni Hanyul ang tahimik na buhay ni Jeongbo. Nangako siya na pagkatapos ng graduation, wala na siyang magiging koneksyon sa kanya. Mas mabuti pang hindi na sila magkita habang buhay. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, muli silang nagkita sa pinakamahirap na sandali ng kanilang buhay at nagyakapan pa sila habang umiiyak. Kinabukasan, nahihiya silang dalawa at nagsasalita ng utal-utal. Pagkatapos, nagkasundo sila na hindi sila dapat magkadikit pagkatapos malasing. Pinky promise, Pinky promise. Sabi natin, hindi tayo magkakadikit, di ba?
Umalis ka na ba? Aalis na ako. Kailangan kong umalis papunta rito. Nababaliw na ako. Pag-uwi ni Hanyul, dinalhan siya ng kanyang nanay ng gamot. Humingi ng tawad ang kanyang nanay. Sinabi niya na mas gusto niyang maging malusog ang kanyang anak kaysa maging matalino. Kaya simula ngayon, maaari na siyang uminom ng gamot ng maluwag sa loob at hindi na kailangang magtago. Gusto niyang gawin ang lahat para matulungan ang kanyang anak na gumaling. Naantig si Hanyul sa narinig niya. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas siya sa kanyang kwarto. Nagulat at natuwa siya sa nakita niya. Sabi ni Bada, ito ay healing party na naisip ko para buhayin ang pamilya natin. Naghanda sila ng masaganang hapunan para sa kanya. Hanyul, ang red snapper na ito ay para maibsan ang depression. Narinig ko na ang repolyo ay maganda para sa depression. Kakainin mo ito ha, wuyain mong mabuti, lunukin mo, wuyain mo at lunukin. Ang galing, gabi, may pumasok na magnanakaw sa inupahan ni Jeongwoo. Sinira niya ang salamin ng pinto at sakto namang dumating si Bada, kaya natakot ito at tumakbo palayo, kaya walang nawala. Sinabi ni Kong Wolseon na malaki ang butas sa pinto, kaya malakas ang hangin sa gabi. Inalok niya si Jeongwoo na matulog sa kanila sa loob ng isang gabi, ngunit tumanggi ito. Sinabi niyang balutan na lang ng pahayagan. Pagkatapos, habang inaayos niya ang mga sirang salamin, dumating si Hanyul. Sinabi niya na nahihiya rin siyang harapin siya, ngunit dapat na nilang kalimutan ang nakakahiya na insidente. Kinumbinsi siya ni Hanyul, kaya pumayag siyang sumama para kumain ng hapunan kasama ang pamilya. Ito ang unang pagkakataon na dumating ang isang lalaking umuupa sa bahay ng may-ari para kumain. Nalaman ni Kong Wolseon na si Jeongwoo ay dating kaklase ng kanyang anak na babae. Agad siyang inalok ng karne at inilagay ito sa harap niya. Ngunit nang marinig niyang hindi sila masyadong close noong nag-aaral pa sila, inilipat niya ang posisyon ng karne at gulay. Ipinaliwanag ni Jeongwoo na dahil masyadong nakatutok si Hanyul sa pag-aaral, walang pagkakataon ang mga tao na maging malapit sa kanya. Nagset siya ng limit na 0 minuto lang ang pakikipag-usap sa isang araw. Sa ibang pagkakataon, hindi siya sumasagot. Inanyayahan siya ng kanyang mga kaibigan na kumain ng tteokbokki. Ngunit nagsinungaling siya na mayroon siyang allergy para lang makatakas sa pag-aaral. Nagmadali si Hanyul na magpaliwanag, nagsinungaling siya dahil takot siyang pagkatapos kumain. Kailangan pa niyang pumunta sa theme park o kumanta, kaya wala na siyang oras para mag-aral. Natatakot siyang maglaro, kaya hindi siya sumama. Noon, pinigilan ko ang sarili kong kumain o gumawa ng anumang bagay. Ngayon, si Kong Wolseon, napagtanto na marami palang nalampasan ang kanyang anak para lang makapag-focus sa pag-aaral. Dahil sa kanyang pagiging walang pakialam at kakulangan sa atensyon, nagkaroon ng depression ang kanyang anak pagkatapos magtrabaho. Agad na humingi ng tawad si Jeongwoo kay Kong Wolseon dahil sa mga nasabi niya. Habang kumakain, patuloy niyang pinupuri ang pagluluto nito. Kaya inilipat ulit ang plato ng karne sa harap niya. Pagkatapos kumain, inayos ni Hanyul ang sala ni Jeongwoo. Gusto niyang pasalamatan ang pamilya nito sa pagpapatuloy sa kanya, kaya inalok niya itong kumain ng ice cream. Sinabi ni Hanyul na gabi na, kaya tumanggi siya. Paglabas niya sa kwarto, nakita niyang dala-dala ng kanyang nanay ang red datea para sa depression. Gustong umiwas ni Hanyul sa kanyang nanay, kaya bumalik siya at inanyayahan si Jeongwoo na kumain ng ice cream. Kumakain sila ng ice cream sa harap ng convenience store. Nakita nila ang ambulansya na mabilis na dumaan at si Nam Hanyul ay naantig. Naalala ang mga panahon na sinubukan niyang magligtas ng mga tao. Tinanong ni Yeo Jeongwoo kung may gusto siyang gawin pagkatapos ng kanyang pagbibitiw, dahil ito ang unang pagkakataon na nakapagpahinga siya mula pa noong kindergarten. Ngunit sinabi ni Nam Hanyul na gusto niyang magpuyat para magbasa ng thesis. Naramdaman ni Yeo Jeongwoo na walang kulay ang buhay niya, kaya nagpasya siyang bigyan siya ng bagong karanasan sa buhay. Nagsimula sila sa tteokbokki na hindi niya nakain sa loob ng maraming taon. Sinabi ni Nam Hanyul na busog na siya pero inubos niya ang isang buong plato. Pagkatapos, dinala siya ni Yeo Jeongwoo sa amusement park kahit na sinabi ni Nam Hanyul na matanda na siya para doon. Ngunit pagkatapos maglaro, masaya siya. Pagkatapos, dinala siya ni Yeo Jeongwoo na kumanta. Sino ang mag-aakala na kakantahin niya ang kanta na ginamit niya sa singing contest noong ika-11 baitang? Ipinaliwanag ni Nam Hanyul na iyon lang ang alam niyang kanta at sa nakaraan, abala siya sa pag-aaral kaya wala siyang narinig na ibang kanta. Sa daan pa uwi, nagreklamo si Nam Hanyul na ang kanyang buhay, maliban sa pag-aaral, ay wala ng ibang laro. Sinubukan niya, ngunit hindi pa rin umayos ang buhay. Naisip ni Yeo Jeongwoo na ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang harapin ang buhay. Ngayon na sumuko na siya, mas mainam na magpahinga na lang. Kinaumagahan, pagkatapos matanggap ang maliit na halaga ng pera mula sa kanyang pagbibitiw, nalaman ni Nam Hanyul na lihim na pinirmahan ni Professor Kim ang isang taong kontrata para sa kanila. Ngunit nilinlang siya na mag-sign ng isang pansamantalang kontrata. Pagkatapos, pinuntahan niya ang kanyang mga kasamahan para ibunyag ang insidente. Ngunit tumanggi sila dahil ayaw nilang mawala ng trabaho. Nahihirapan din si Yeo Jeongwoo dahil ayaw magbigay ng testimonya ng testigo. Gusto siyang tulungan ni Nam Hanyul, kaya nagpuyat siya sa paghahanap ng mga dokumento. Sa huli, nakahanap siya ng isang katulad na medikal na insidente sa India. Sa kritikal na sandali, ipinakita niya ang ebidensya. Pagkatapos, nagpa siya ang hukom na kailangan nila ng mas malinaw na ebidensya bago ang susunod na paglilitis. Pagkatapos ng paglilitis, hinila ni Yeo Jeongwoo si Nam Hanyul upang magtago mula sa mga reporter. Pagkatapos, nagset sila ng date upang manood ng pagsikat ng araw. Ngunit sa kasamaang palad, tinakpan ng makapal na ulap ang araw. Kahit na hindi sumikat ang araw, darating pa rin ang bukas.
hindi mahulaan ang kinabukasan, ngunit inaasahan pa rin natin ang araw na hindi sumisikat. Hindi inaasahan na mayroong ganoong kakaibang ama sa mundo na sumumpa sa kanyang anak na babae na maghihiwalay sila sa huli. Kapag lumaki ka, baka maghiwalay kayo. Patawad, sinasabi mo ba na sumusumpa ka sa akin? Ikaw ba talaga ang aking ama? Kamakailan lang, nag-date sina Nam Hanyul at Yeo Jongwoo sa beach upang panoorin ang pagsikat ng araw. Naitala ni Yeo Jongwoo ang araw na opisyal silang naging matalik na magkaibigan. Mula pagkabata, walang matalik na kaibigan si Nam Hanyul. Noong elementarya, niyaya siya ng kanyang mga kaibigan na maglaro, ngunit kinuha niya ang kanyang libro at sinabi sa kanila na mag-aral. Noong nasa elementarya ako, mas nakita kong mas kawili-wili ang pag-aaral kaysa sa pakikipagkaibigan. Nang tumungtong ako sa middle school, mas napatunayan ko iyon. Nang nasa high school na ako, lalong napatunayan ko pa iyon. Tuwing weekend, niyaya ako ng aking mga kaibigan na manood ng scene. Ngunit bago pa nila sabihin ang pamagat ng pelikula, sinabi ko na agad na napanood ko na. Unti-unting lumayo sa akin ang mga taong gustong makipagkaibigan. Hanggang sa muli kong nakita ang aking dating kaibigan na si Yeo Jongwoo. Lubos na naantig si Yeo Jongwoo nang makita si Nam Hanyul na nagpupuyat para maghanap ng mga legal na kaso para sa kanya. Napakakapakipakinabang nito sa paparating na paglilitis. Pumasok si Yeo Jongwoo upang humiram ng charger para sa telepono mula sa may-ari. Nang lumabas siya, nakita niya si Nam Hanyul na nakatulog na. Pagkatapos, natulog silang dalawa hanggang tanghali. Nag-aalala si Kung Wolseon sa bahay dahil ang kanyang anak na babae ay hindi umuwi buong gabi. Natakot siya na baka may masamang mangyari sa kanyang anak na babae na may depresyon pagkatapos pumunta sa beach. Ngunit bigla siyang nakita na kasama niya ang umuupa sa bahay. Nang makita ito ng kanyang matalik na kaibigan, nagtataka siyang nagtanong kung bakit kasama niya si Nam Hanyul. Ano? Ang una mong pag-ibig? Ako ang una mong pag-ibig? Hindi iyon. Ano? Nagsimulang mag-isip ng kung ano-ano si Yeo Jongwoo pagdating sa bahay. Naramdaman niyang posibleng gusto siya ni Nam Hanyul, kaya siya tumulong sa paghahanap ng mga dokumento. Pagkatapos, biglang kumatok si Nam Hanyul sa pinto. Lumabas na dinala niya ang mga dokumento. Pagkatapos, tinanong niya kung gusto niyang mamasyal kasama siya. Ano? Bakit ka nahihiya? Tama. Siyempre, dapat nahihiya ako sa harap ng aking unang pag-ibig. Pagkatapos, inilabas niya ang lahat ng damit sa kanyang aparador at pumili ng paulit-ulit bago lumabas. Sa gabi, nagtanong si Nam Hanyul ng opinyon kay Yeo Jongwoo habang sumusukat siya ng damit. Talaga bang pinapansin niya ang iniisip ko? Kaya pala sinasabi ng mga tao na mahirap kalimutan ang unang pag-ibig. Nang lumabas si Nam Hanyul, nagulat si Yeo Jongwoo at nahiya. Naalala ni Nam Hanyul noong nasa paaralan pa siya. Tumayo siya sa mesa para ayusin ang electric fan sa kisam. Ngunit nadulas siya at nasalo siya ni Yeo Jongwoo. Pagkatapos, tinukso sila ng kanilang mga kaklase na magkasama ang dalawang top students. At nahiya si Yeo Jongwoo kaya aksidente niyang nabitawan si Nam Hanyul na naging dahilan ng kanyang dalawang sprained na kamay. Sa kabila nito, hindi niya pinalampas ang pagkopya ng mga aralin. Nakonsensya si Yeo Jongwoo kaya araw-araw ay sinusulat niya ng malinis ang mga aralin at ibinigay sa kanya. Pagkatapos ng klase, tinulungan din niya itong dalhin ang kanyang bag sa isang kisap mata. Lumipas ang maraming taon. Pagkatapos maglakad-lakad, umuwi sila. Biglang huminto si Nam Hanyul na nagpapahiwatig na may gusto siyang sabihin. Pagkatapos, kinabahan si Yeo Jongwoo at hinigpitan ang kanyang mga kamay dahil akala niya ay magko-confess ito. Sino ang mag-aakala na sasabihin ni Nam Hanyul na makikipag-blind date siya bukas? Nang marinig iyon ni Yeo Jongwoo, nadismaya siya at bumalik sa kanyang kwarto. Pinasigla niya ang sarili, ngunit naramdaman niya na hindi niya matanggap ito. Kaya, kinaumagahan, maaga siyang bumangon at nag-exercise upang ki-aksidenteng makasalubong si Nam Hanyul. Pagkatapos, nagtanong siya tungkol sa karakter ng kabilang tao. Umaasa na siya ay isang masamang tao. Umaasa na siya ay isang mabuting tao. Nagkataon na ang blind date ni Nam Hanyul ay isang senior ni Yeo Jongwoo. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nagkita sila. Nag-usap sila, ngunit patuloy niyang binabanggit ang pangalan ni Lee Hongran, ang matalik na kaibigan ni Nam Hanyul, na naging dahilan upang maging kakaiba ang pakiramdam ni Nam Hanyul. Pagkatapos, lumapit ang isang babae at nagtanong kung bakit nakikipag-date si tatay malapit sa bahay. Nag-explain siya ng mabilis na nasa blind date siya. Pagkatapos, na-realize nilang nagkamali sila ng tao. Siya pala ang blind date ni Lee Hongran, ngunit nagkamali sila at naging si Nam Hanyul. Nang umuwi si Nam Hanyul, nagkataon na nakita niya si Yeo Jongwoo. Nang marinig niyang hindi naging matagumpay ang blind date ni Nam Hanyul, masaya siya. Pagkatapos, nakilala nila ang dalawang tiyahin ni Nam Hanyul. Inakala nilang boyfriend ni Nam Hanyul si Yeo Jongwoo, ngunit nang malaman nilang magkaibigan lang sila, agad silang tumawa. Sinabi nila na kahit na nagsikap si Nam Hanyul sa pag-aaral, hindi siya nakapasok sa universidad at ngayon ay walang trabaho pa. Nang marinig iyon ni Yeo Jongwoo, hindi niya napigilan ang sarili at gumanti para sa kanya. Nang tanungin nila siya kung paano sila dapat magpa-plastic surgery, direkta niyang sinabi na ang balat ng mas matandang tiyahin ay kailangang putulin dahil sa sobrang pagluwag, habang ang balat ng mas batang tiyahin ay hindi maaring mahila kahit na anong gawin. Ang normal na tao, sa isang maliit na operasyon lang, ay bumabata ng 0 taon. Sa kanila, kahit ilang operasyon ang gawin, hindi sila babata. Sa loob ng 6 na buwan, ang normal na tao ay nagpapa-refresh ng kanilang hitsura, samantalang silang dalawa ay kailangang magpa-overhaul. Hoy, paano mo nasisiraan ang hitsura ng ibang tao? Siraan? Nagtanong ka, kaya tinulungan kitang magbigay ng evaluation. At hindi kita sinisiraan. Ito ay payo mula sa doktor. Kinaumagahan, nakatanggap si Nam Hanyul ng notification para sa isang panayam. Habang confident siyang pumasok sa ospital, bigla siyang nakatanggap ng tawag. Sinabi ng direktor ng
ospital na narinig niya ang masamang chismis tungkol sa kanya, kaya hindi siya binigyan ng pagkakataon para sa panayam at agad siyang tinanggal. Ibig sabihin nito, sinabotahe siya ng kanyang dating boss sa industriya. Ang pinakamalaking pangarap niya ay makapag-take ulit ng entrance exam sa universidad. Sa taong iyon, napakahirap ng mock exam, ngunit nakakuha pa rin siya ng perpektong marka. Ngunit sa pinakamahalagang araw ng entrance exam sa universidad, biglang sumakit ang kanyang katawan na naging dahilan upang hindi siya makapasok sa pinakamagandang universidad. Ito ay isang malaking dagok para sa kanya. Mula noong bata ako, lumaki ako sa ilalim ng matataas na inaasahan, kaya kailangan kong magdala ng pasanin upang matupad ang mga inaasahan na iyon. Ang pasanin na iyon ay tumagal hanggang sa pagtanda ko. Nang maalala ni Nam Hanyul at Yeo Jong-woo ang tungkol sa entrance exam sa universidad, nalungkot din si Yeo Jong-woo para sa kanya dahil isinakripisyo niya ang lahat ng kasiyahan ng kanyang kabataan para lang mag-aral. Kaya normal lang na malungkot siya dahil hindi siya nakakuha ng magandang resulta sa exam, ngunit ang kanyang pagbagsak sa entrance exam sa universidad ay nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon na nagpatigil sa kanyang buhay. Nung nagtrabaho siya, sinabotahe siya ng kanyang boss na naging dahilan upang mawalan siya ng trabaho at magkaroon ng depresyon. Ngayon, nahihirapan siyang maghanap ng bagong trabaho. Nang malaman ni Yeo Jong-woo na hindi nakakuha ng panayam si Nam Hanyul, pinuntahan niya ito. Nagtaka si Nam Hanyul kung bakit siya naroon dahil malayo ito sa kanyang bahay. Nag-imbento si Yeo Jong-woo ng dahilan na sinabing nagbakasyon siya. Nag-aalala ako sa iyo, kaya balak kong sabihin na pumunta ako sa Jeonju upang sunduin ka. Pero pagkatapos kong isipin, parang hindi pa ako nakapunta rito. Kung nahihirapan ka, maaari tayong lumabas upang magpahangin. Kumain tayo ng masarap na pagkain. Ibig kong sabihin, nagbabakasyon ako rito. Pagkatapos, nag-set sila ng date upang mag-relax ng kaunti. Habang nagbibisikleta, iminungkahi ni Nam Hanyul na kung sino ang unang makarating sa finish line, ang matatalo ay tatamaan ang noo. Nauna si Nam Hanyul, ngunit sa huli ay nabaliktad ni Yeo Jong-woo ang sitwasyon. Nang kailangan ni Nam Hanyul na tanggapin ang parusa, naglambot ang puso ni Yeo Jong-woo. Pagkatapos, kumuha sila ng magkasamang larawan. Habang kumakain, paulit-ulit na tiningnan ni Yeo Jong-woo ang mga larawan sa kanyang puso. Masaya siya. Sa gabi, pumunta silang dalawa sa istasyon ng bus upang sumakay sa huling biyahe. Ngunit sa kasamaang palad, nakakita sila ng isang matandang lalaki na hinimatay. Matapos sabihin ni Nam Hanyul na sila ay mga doktor, nagsimula silang magbigay ng emergency aid. Mahusay na ginawa ni Yeo Jong-woo ang key. Ngunit sa gitna nito, naalala niya ang naunang medical incident na nagdulot ng post-traumatic stress. Parang naramdaman ni Nam Hanyul ang isang bagay, kaya itinulak niya si Yeo Jong-woo upang kunin ang defibrillator. Sa huli, nagtulungan silang dalawa at naibalik ang malay ng matandang lalaki bago dumating ang ambulansya. Dahil dito, na-miss nila ang huling bus at kailangan nilang maghintay hanggang kinaumagahan upang makauwi. Nang magrenta sila ng kwarto, sinabi ng staff na mayroon na lang isang available na kwarto at ang isa pang kwarto ay inaayos pa at kailangang maghintay ng isa pang oras. Kaya, umakyat si Nam Hanyul sa kwarto ni Yeo Jong-woo para maghintay upang mabawasan ang awkwardness. Sinabi ni Nam Hanyul na hindi niya kailangang tumayo ng matagal. Pwede ka nang umupo. Umupo ka. Oh, okay. Naku, saan ka ba humahawak? Nakakainis ka. Hindi kita iniisip na lalaki. Pakiramdam ko, para ka lang isang uri ng buhay. Isang uri ng protina o kung anuman. Protina ako para sa'yo. Naman, gusto mong isipin kitang lalaki. Nababaliw ka ba? Kapag ginawa mo yan, puputulin ko ang relasyon natin. Ikaw ang hindi dapat gumawa niyan. Mag-ingat ka, puputulin ko ang relasyon natin. Sa wakas, nag-open up din tayo. Naging awkward ulit ang kapaligiran sa kwarto. Naiinip silang dalawa. Dahil wala silang magawa, nagsimula silang uminom ng beer. Pagkatapos, lumabas si Nam Hanyul upang tawagan ang kanyang ina upang sabihin na ligtas siya. Aksidenteng nakatulog si Yeo Jong-woo sa kwarto at nanaginip siya ulit tungkol sa medical incident. Nagising siyang nanginginig sa kama. Sa tamang sandali, bumalik si Nam Hanyul pagkatapos ng tawag at sinabi kay Yeo Jong-woo na handa na ang kabilang kwarto. Nang aalis na siya, hinila siya ni Yeo Jong-woo. Pwede bang manatili ka sa akin ngayon? Manatili ka sa akin. Hindi maaring sabihin ni Yeo Jong-woo kay Nam Hanyul na natatakot siya, kaya nagbigay siya ng dahilan na maglaro sila ng baraha. Pumayag si Nam Hanyul, kaya naglaro sila magdamag. Pagdating nila sa ibaba ng bahay kinaumagahan. Ayaw sabihin ni Nam Hanyul sa mga tao ang tungkol sa kanyang nabigong panayam, kaya pumunta siya sa isang game arcade. Pagkatapos ay kumain siya sa isang noodle shop na paborito niya noong bata pa siya. Pagkatapos kumain, tumayo na siya para umuwi. Ano? Bakit? Sinabi ko na uwi na ako. Bakit parang natatakot ka? Gusto kong makipaglaro sa iyo. Sobrang enjoy ko. Napansin ni Yeo Jong-woo na natatakot si Nam Hanyul na umuwi, kaya pagkatapos noon, pumunta silang dalawa sa kanilang lumang paaralan. Tama, dito ako umupo noon. At ako, dito ako umupo. Dito ako laging nakaupo noon. Huwag kang magbiro, araw-araw ganyan ka. Kailangan kong mag-aral, hindi ako pwedeng mapagod. Nag-usap silang dalawa kung paano kung makakabalik sila sa panahon ng kanilang pag-aaral. Ang gusto mong gawin? Sumagot si Nam Hanyul nang walang pag-aalinlangan na gusto niyang kumuha ulit ng entrance exam sa universidad. Pagkatapos, bumalik sa orihinal na eksena. Hindi ba tinanong mo ako kanina kung ano ang gusto kong gawin kung makakabalik ako sa panahon ng pag-aaral? Kung makakabalik ako sa panahong iyon, dahil talagang nakakaawa ka noon, gusto kitang yakapin. Napansin ng ina ni Nam Hanyul na magkaiba ang sukat ng bra na suot ng kanyang anak. Ito
Ito ay cup A, ito ay cup B, ito ay cup C, kaya pala magkakaiba ang sukat ng bra. Binili mo lahat ng sukat na nasa shelf. Naramdaman ni Nam Han-yul na nasayang talaga ang kalahati ng kanyang buhay bilang isang babae, kaya pumunta siya sa isang tindahan ng lingerie. Pagpasok niya, tinanong niya agad ang manager ng tindahan, "Maaari bang makita ko ang mga bra sa inyong tindahan?" Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang mamuhay para sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung may magbabago sa kanyang buhay kapag nagsimula siyang magsuot ng ganoong mamahaling lingerie. Ngunit sa sandaling ito, may isang bagay na gusto niyang gawin. Naalala niya ang lahat ng pagmamalasakit ni Yeo Jong-woo sa kanya. Sa wakas, naglakas loob siya. "Bakit ka laging ganyan kabait? Noong high school, napakabata mo pa. Napakasama mo sa akin at bigla mo lang hinawakan ang kamay ko. Bakit gusto mong manatili ako sa iyo? May gusto ka ba sa akin?" Gustong-gusto sumagot ni Yeo Jong-woo ngunit naisip niya ang tungkol sa pinhole camera na natuklasan ng kanyang kaibigan sa kanyang klinika. Naramdaman niyang kakaiba ang sitwasyon sa kasalukuyan. Hindi niya maaaring idamay si Nam Han-yul, kaya nagpasya siyang tanggihan siya. Biglang may narinig siyang ingay sa likuran. Hinila ni Yeo Jong-woo ang kortina upang tingnan. "Narinig ninyo lahat, wala kaming narinig." Naging awkward ang atmosphere. Inaway ni Nam Han-yul ang tatlo kung bakit sa oras na iyon sila nag-ihaw. Sa sobrang hiya, bumalik si Nam Han-yul sa kanyang kwarto at nagalit. Pinag-usapan ng tatlo sa labas kung nag-overnight ba si Nam Han-yul kasama si Yeo Jong-woo. "Natulog kami sa dalawang magkaibang kwarto at wala kaming espesyal na relasyon. Nagtanong lang ako dahil naboboring ako." Sa gabi, nabaliw silang dalawa dahil sa confession kanina. Kinaumagahan, nakita ng ina ni Nam Han-yul si Yeo Jong-woo habang nagdidilig siya. "Hello, tita." Naalala niya ang nangyari kagabi na tinanggihan ni Yeo Jong-woo ang kanyang anak kaya nagalit siya. "Ang daming alikabok doon. Ang daming alikabok doon, di ba?" "Opo, ang daming ng alikabok. Ang daming alikabok din doon." Pagbaba niya, nakita niya ang tiyuhin ni Nam Han-yul. Nang makita niya si Yeo Jong-woo, agad niyang sinabi na ubos na ang lahat ng kanin at pagkatapos ay umalis siya para isara ang tindahan. Nakita ni Yeo Jong-woo na mayroon pang isang tumpok ng mga sariwang sangkap sa harap ng pinto. Ngunit wala siyang nagawa kundi tumakbo sa convenience store. Nakita niya na mayroon na lang isang rice bowl na gusto niya sa shelf. "Ang swerte ko." Sa daan pa uwi, litong-lito si Yeo Jong-woo kung lilipat ba siya o hindi nang makita niya si Nam Han-yul. Si Nam Han-yul ay nagsikap na ipaliwanag na ang kanyang pagkilos kagabi ay isang sandaling init ng ulo lamang. Pagkatapos, sinabi niya kay Yeo Jong-woo na hindi niya kailangang mag-alala. Nagkasundo silang dalawa na maging normal lang, tulad ng dati, nang walang kahihiyan sa isa't isa. Gayunpaman, sa hapon, nagkasalubong silang dalawa sa istasyon ng tren. "Kailangan ko siyang batiin ng natural." Ngunit nang makita niya si Yeo Jong-woo, agad siyang tumalikod. "Bakit hindi mo sinunod ang kasunduan? Hindi ba sinabi natin na hindi tayo mag-awkward?" "Gusto ko ring magpanggap na hindi awkward, na parang walang nangyari, ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng hiya." Pagkatapos marinig iyon, na-bother si Yeo Jong-woo dahil sa puso niya talagang may pakialam siya kay Nam Han-yul. Ngunit sa ngayon, wala siyang paraan para ipahayag ang kanyang nararamdaman, kaya pinakalma niya si Nam Han-yul na hindi siya kailangang mahiya. Ito ay dahil lang sa hindi siya karapat-dapat. Pagkatapos, nakita nilang dinala ang isang sugatang tao. Lumabas na nahulog ang taong ito mula sa hagdan at maraming dugo. Nang makita ni Yeo Jong-woo ang dugo, naisip niya ulit ang medical incident. Bigla siyang natigilan at pinawisan ng malamig. Napansin ni Nam Han-yul ang kakaibang kilos ni Yeo Jong-woo, kaya nang bumisita siya sa isang psychiatrist, sinabi niya ang mga sinabi ng doktor. Sa mga doktor na nakaranas ng medical incident, maraming may ganitong sintomas. Sa sandaling pumasok sila sa operating room, hindi sila makahinga o nagiging maputla ang kanilang mukha. Kapag hinawakan nila ang mga surgical tool, nanginginig ang kanilang mga kamay. Kapag nakakita sila ng dugo, napakahirap para sa kanila. Ipinapakita nito na hindi sila makaalis sa insidente. Naalala ni Nam Han-yul si Yeo Jong-woo at pagkatapos ay tumakbo siya at niyakap siya ng walang sinasabi. "Malungkot ka ba? Okay lang, magiging maayos ang lahat." Pinuto ng lalaki ang pambura sa maliit na piraso at ibinigay ito sa kanyang kaklase sa likod. "Hindi ka naman nagkakamali, kaya hindi mo kailangan ng marami, di ba?" "Hindi, di ba? Sige na, sa iyo na yan." Naku, nalaglag. Gayunpaman, nang humiram ang isa pang babae sa tabi niya, si Yeo Jong-woo, nagbigay ng buong pambura. Pagdating sa kantina, nakita ni Yeo Jong-woo na si Nam Han-yul ang nasa harap niya, kaya ibinaba niya ang masarap na pagkain at binigyan siya ng 2 kutsarang sili. Nang dumating naman ang isang babaeng kaklase, hindi niya ito tiningnan at kumuha lang siya ng sausage para sa kanya. Ang magkaibang pagtrato na ito ang nag-akala sa babae na gusto siya ni Yeo Jong-woo. Hindi niya alam na ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng 2 top students. Pagkatapos ng 3 taon ng pagtatapos, magkasama silang nakaupo. "Dati, pangalawa ako sa buong paaralan. Nang lumipat ka, bumaba agad ako sa pangatlo. Gayunpaman, malaki pa rin ang agwat sa pagitan natin." Ang babae ay naniniwala pa rin na gusto siya ni Yeo Jong-woo. "Noon, may gusto kami sa isa't isa. Noon, kinain ko na ang pinakamasarap na sausage sa buhay ko." Mayroon bang nagpapahayag ng pag-ibig sa pamamagitan ng pambura? Dahil dito, medyo nagsiselo si Nam Han-yul. Paumanhin, akala
akala ko ay binti ng mesa. Sabi pa ng babae, tinulungan siya ni Yeo Jong-woo na turuan ang nanggugulo sa kanya. Nang umalis ang babae, nagalit si Nam Han-yul kay Yeo Jong-woo. Kinaumagahan, nakita niya ang balita na ipinapakita ang ikatlong paglilitis ni Yeo Jong-woo. Naalala ni Nam Han-yul na maling-mali si Yeo Jong-woo at bigla siyang naawa sa kanya. Dahil alam niyang may skith si Yeo Jong-woo, hinanap niya siya at dinala siya upang bumili ng isang bote ng red wine. Naniwala si Nam Han-yul na bago matulog, makakatulong ang pag-inom ng isang baso para makatulog. Pagkatapos, pumunta rin siya upang bumili ng pajama. Sa huli, umuwi siya upang tulungan si Yeo Jong-woo na labhan ang mga kumot. Parang may gusto na ako sa iyo. Ano? Walang nagsasabi ng ganyan habang naglalaban ng kumot. Ipinaliwanag niya na ang nararamdaman niya ay higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit hindi niya alam kung ito ba ay pag-ibig. Ngunit alam niya na abala si Yeo Jong-woo sa ngayon para pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig dahil ang pinakamahalagang bagay sa kanya ngayon ay ang paglilitis. Bukod pa rito, may utang pa siyang 38 bilyong won. Hindi 38 bilyon, 37 bilyon. Nagbayad na ako ng bahagi mula sa pinagbentahan ng klinika. Ngayon, may utang na lang akong 5.5 bilyon. Habang pinipigan nilang dalawa ang kumot, sinabi ni Yeo Jong-woo na naaalala niya rin si Nam Han-yul. Sinasabi kong naaalala kita. Seryoso ako. Hindi ba hawak mo ng mahigpit? Paumanhin, nadulas ang kamay ko. Paano mo nasasabi ang ganyan habang nagpipigan ng kumot? Sa totoo lang, nahihirapan ako pero kinaya ko dahil sa'yo. Gusto ni Yeo Jong-woo na hintayin siya ni Nam Han-yul na malampasan ang mahirap na panahong ito at pagkatapos ay pag-uusapan nila ang tungkol sa kanilang relasyon. Sa gabi, tinawag ni Yeo Jong-woo si Nam Han-yul upang maglaro ng baraha. Inisip ni Nam Han-yul na natatakot na naman siya dahil sa masamang panaginip kaya agad siyang tumakbo para hanapin si Yeo Jong-woo. Lumabas na pumayag si Yeo Jong-woo na pumunta sa psychiatrist kinabukasan. Ngunit sinabi niyang kailangan kasama niya si Nam Han-yul. Mabilis na, tinanggal ang pakiramdam niya na nagmamadali siyang tumakbo ng ganoon ay naabot na ang kanyang sariling pagpapahalaga. Nang bumaba si Han-yul, maalalahanin na binuksan ni Jong-woo ang ilaw para sa kanya. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa isang psychological counseling clinic. Habang naghihintay, sinabi ni Han-yul kay Jong-woo na kung nababato siya, maaari siyang pumunta sa kaliwa upang kumuha ng isang instant na kape. At mayroon ding mga libro sa likod upang basahin. Kung gusto niyang pumunta sa banyo, pumunta lang sa kanan. Ikaw ba ay isang gabay sa psychiatry? Isang nakamamatay na suntok. Anong ginagampanan mo? Huwag hayaan ang iba na malaman ang balita ng aking pagkamatay. Pagkatapos ng konsultasyon, magkasama silang umupo sa parke at uminom ng gamot. Nagbulong si Jong-woo na pareho silang matatalinong mag-aaral noong mga taong iyon at may mahusay na pagganap sa buong bansa. Hindi inaasahan, pagkatapos ng 15 taon, ang isang tao ay may depression, habang ang isa naman ay may post-traumatic stress disorder. Sa daan pabalik, nakakuha si Han-yul ng 500 won sa kalsada na nagpasaya sa kanya na parang bata. Kaya, kinuha ng dalawa ang nahulog na barya at naglaro ng mga laro. Nagbulong si Han-yul na ang libreng laro ang pinakamasaya at hindi niya napansin ang mga batang nasa likod nila. Hanggang kailan kayo maglalaro? Anong problema? Matagal na kaming naghihintay dito. Bakit niyo kailangang maghintay? Dapat umuwi na kayo para magbasa ng libro. Sinabi ng maliit na batang babae na napakahusay ng kanyang mga grado at sinabi ng kanyang guro na maaari siyang maging doktor o pulis sa hinaharap. Ipinagmalaki ni Han-yul na napakahusay din ng kanyang mga grado noong bata pa siya. Kaya naging doktor siya nang lumaki siya. Huwag niyo kaming lokohin. Paano magiging doktor at maglaro ng laro dito? Bawal ba sa doktor ang maglaro ng laro? Ang binata ay kumanta lang ng isang kanta, ngunit inakala ng dalaga na nag-confess ito sa kanya. Sabi mo may kanta kang gusto kantahin para sa akin tapos bigla kang umamin. Talagang nagiging zero ang ihi ng mga babae kapag in love sila. Lalo na sa nakaraang confession na tinanggihan ni Jong-woo dahil sa mga problema niya sa karir. Ang ingay mo, alam na tuloy ng lahat. At ngayon, dinagdagan mo pa ng komedya. Kanina kumanta ka, Han-yul, ikaw lang ang mahal ko. Hindi ko kinanta ang Han-yul, kinanta ko, sabi mo, ikaw lang ang mahal ko. Sa pilitan siyang umiti ng may kasiyahan at nagpanggap na nagbibiro upang itago ang pagkapahiya. Gayunpaman, ang ideyang ito ay agad na nabasa ni Jong-woo, kaya binigyan niya ito ng pampakalma. Palagi kanyang mamahalin. Maaari mo itong kumpirmahin sa kanya ng paulit-ulit. Ngunit bakit niya pinili na magkaraoke upang ipahayag ang kanyang damdamin? Habang naglalambingan ang dalawa, biglang pumasok ang isang dating kaklase sa kanilang maliit na mundo. Lumabas na matagal nang hinahangaan ng kaklaseng ito si Jong-woo noong sila ay nag-aaral pa. Siya at si Jong-woo ay madalas na nasa tuktok ng klase bawat taon hanggang sa lumipat si Han-yul sa kanilang paaralan na nagpabago sa matatag na sitwasyon at nagkaroon ng bagong kampiyon. Nang pasalamatan ni Jong-woo ang tiwala ng kanyang dating kaklase. Naniniwala na malinis siya, ngunit ang mga salita niya ay nagpahirap sa kanya na linisin ang kanyang pangalan. Hindi lang ba tayo magkaibigan? Noon, may gusto rin kami sa isa't isa. Nagsimula siyang subukang gisingin ang nawala niyang alaala. Kapag kumakain, kinuha niya ang isang buong plato para sa kanya. Hindi siya nag-aatubili na ipahiram sa kanya ang isang pambura at tinulungan pa siya nitong harapin ang mga nag-sneak peek. Ang mga mainit na kilos na iyon ay malinaw na nagpapakita na may gusto siya sa kanya. Dahil dito, namula agad ang mukha ni Han-yul na nakaupo sa tabi niya. Ang amoy ng selos ay halos umaapaw na sa screen. Paumanhin, akala ko kasi paan ng mesa iyon. Sa pagpapaalam, hinila ng dating kaklase ang kamay ni Jong-woo. Ayaw siyang iwan. Hindi may tago ni Han-yul ang galit sa kanyang mga mata. Doon lang niya mabilis na binitawan ang kamay at nagpaalam sa dating kaklase. Naaalala ni Jong-woo
Jeongwoo ang mga lumang alaala noong high school at bigla siyang napagtanto na nasa bawat alaala ang anino ni Hanyul. Kinabukasan, narinig ni Hanyul ang tungkol sa namumuong love story ng kanyang nakababatang kapatid. Ang taong nililigawan niya noong high school ay ang matalik na kaibigan ng kanyang ate. Ano, ang taong nililigawan mo noong high school? At ang nangyari sa kainan ay unti-unting nagpalamig sa kanya. Naaalala niya na kahapon, dahil sa selos, nagalit siya kay Jeongwoo. Bigla siyang nakonsensya at naisip na baka sobra na ang kanyang ginawa. Kaya, kumuha siya ng dumpling sa tindahan ng kanyang tiyuhin bilang pambawi. Paumanhin at tapang niyang inihayag ang kanyang damdamin. Sinabi niya na dahil narinig niyang nagliligawan sila, naramdaman niya ang paghanga at selos. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang kanyang galit sa kanya. Sinabi ni Jeongwoo na maraming bagay siyang gustong sabihin kay Hanyul. Ngunit sa kasalukuyan, imposible ito kaya kailangan niyang pasanin ang lahat mag-isa. Dahil sa pilit na pagkausyoso ni Hanyul, hiniling niyang ibunyag nito ang isa sa mga kwentong iyon. Kalmado si Jeongwoo na umamin sa kanyang pag-ibig kay Hanyul. Sa totoo lang, hindi ito nagbago. Gusto kita. Nagulat si Hanyul sa balita. Sinubukan niyang itago ang saya sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang kilos ay agad na nalantad sa sikat ng araw. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na ang dahilan ng kanyang pagiging matatag ay dahil nasa tabi niya ito. Noon, hindi siya nagpapatingin sa doktor dahil nasa tabi na niya ito. Ngunit sa tamang panahon, formal siyang mag-aamin sa kanya sa daan pauwi. Gustong sabihin ni Jeongwoo kay Hanyul ang tungkol sa lihim na pagkuha ng video sa klinika. Ngunit naabala sila ni Kyungmin. Kailangan umalis ni Hanyul upang mag-usap sila ng pribado. Pumunta sila sa isang kalapit na lugar. Humingi ng paumanhin si Kyungmin sa kanyang nakaraang bastos na pag-ugali. Nagulat si Jeongwoo at hindi makapaniwala na iyon ang sasabihin ng kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit alam niya na iyon ay pag-aalala mula sa kanyang kapatid. Hindi lang siya mahusay magpahayag gamit ang mga salita. Samantala, sa kabilang panig, natagpuan ng pulisya ang video kung saan umalis ang isang lalaki matapos pumasok sa bahay ni Jeongwoo. Sa sandaling ito, pauwi na si Jeongwoo nang aksidente niyang mapansin na may isang lalaking nakaitim na sumusunod sa kanya. Nabigo ang binata sa kanyang unang mahalagang pagsusulit kaya bumagsak siya sa top 2 sa buong paaralan. Ngunit dahil hindi siya naging number 1, sinaway siya ng kanyang mga magulang at hindi man lang tiningnan ang kanyang report card. Mahirap bang panatilihin ang iyong mga grado? Ano ang punto ng pamumuhay kung ikaw ay ganap na bigo? Bata pa lang siya, mag-isa na siya. Hindi niya naramdaman ang suporta ng kanyang mga magulang noong bata pa siya at ganoon din nang siya ay lumaki. Kahit ang kanyang mga nasasakupan sa kumpanya ay takot sa kanya at iniiwasan siya. Naging may-ari siya ng isa sa pinakamalaking ospital sa South Korea. Ngunit dahil sa isang medical na insidente, gumuho ang kanyang imperyo sa isang gabi. Sa harap ng krisis na ito, hindi man lang siya kinamusta ng kanyang ina o nagbigay ng anumang salita ng pagmamalasakit. Sa halip, binalaan pa siya na si Yeo Won-bok ay tumatakbo bilang presidente ng American Heart Association. Kaya huwag niyang hayaang masayang ang lahat ng kanyang pagsisikap dahil sa kanya. Kahit ang kanyang matalik na kaibigan na si Kyungmin ay umiwas sa kanya at ayaw maniwala sa kanyang pagiging inosente. Sa walang katapusang kamalasan na iyon, mas masama ang bawat bagong araw kaysa sa nauna. Ang pamumuhay sa isang madilim na buhay ay nagparamdam sa kanya ng kawalan ng pag-asa at desperasyon. Gayunpaman, ang pagtatapos ba ng kadiliman ay magiging isang sinag ng liwanag? O ito ba ang pabor ng swerte na hindi pa niya nararanasan? Hindi pa matagal, matapos magpaalam sa kanyang kapatid, pauwi na si Jeongwoo nang bigla niyang mapansin na may isang lalaking nakaitim na sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya para tingnan, nawala ito. Kaya matalino siyang nagtago sa sulok at nahuli ito. Tumakbo ito, ngunit sinundan siya ni Jeongwoo at walang takas para sa kanya. Sa huli, itinulak siya ni Jeongwoo sa lupa at nagulat siya nang makita ang isang tracking pen na nahulog mula sa kanya. Lalo siyang nagalit sa bagay na ito, kaya sinubukan niyang tanggalin ang maskara nito upang makita ang mukha, ngunit nabigo siya. Binasag ng lalaki ang bote sa ulo niya upang makatakas. Habang susunod pa sana siya, dumugo ang kanyang ulo kaya napilitan siyang huminto. Pagkatapos, dinala niya ang tracking pen na nahulog mula sa lalaki upang mag-report. Nilalayon niyang alamin kung sino ito. Sa tulong ng mga kamera, natuklasan nila na ang tracking pen ay kapareho ng nasa klinika ni Jeongwoo. Sa esensya, maaari itong kumpirmahin na isang tao ang naghahanap ng paghihiganti sa kanya. Kasabay nito, napansin ni Hanyul na hindi isinara ni Jeongwoo ang bintana ng kanyang silid. Nagreklamo siya sa pagiging pabaya ni Jeongwoo na nakalimutan na ang tungkol sa pagnanakaw sa bahay niya. Pagkatapos, aksidente niyang natuklasan ang tracking pen na nakatago sa sulok. Inakala niya na ordinaryong panulat lang ito. Mabuti na lang at dumating ang tatay niya sa tamang oras at sinabi sa kanya na kahit ordinaryo ang hitsura nito, ito ay isang tracking pen. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Jeongwoo. Nang hindi niya alam, may naglagay ng tracking pen upang lihim na kumuha ng video sa klinika. May kutob siyang may masamang mangyayari, kaya mabilis siyang tinawagan si Jeongwoo at pagkatapos ay tumakbo sa istasyon ng pulisya. Ang tracking pen sa kamay ni Hanyul ay nakakuha ng atensyon ni Jeongwoo dahil kahawig ito ng pen na natagpuan niya kanina. Ngunit dahil matagal na itong nakababad sa tubig, nasira ito. Sa huli, wala silang nahanap na bagong ebidensya. Dahil sa kawalan ng resulta, nalungkot ang kanilang dalawa matapos lumabas ng istasyon ng pulisya. Biglang napansin ni Hanyul ang dugo sa mukha ni Jeongwoo na hindi niya napansin. Pagkatapos ay nakita niya ang sugat sa kanyang noo. Nag-alala si Hanyul at walang sabi-sabing dinala
si Jeongwoo sa ospital. Matapos gamutin ng doktor ang sugat, mabuti na lang at wala namang malubhang nangyari kay Jeongwoo. Ngunit nag-alala pa rin si Hanyul sa kanyang sugat. Sa sandaling ito, tila nakita niya ang kalungkutan sa puso ni Jeongwoo, tulad ng pagkakita niya sa kanyang sariling anino. Ang matagal na naipong damdamin ay sa wakas ay umapaw. Umiyak siya ng walang boses. Hindi lang para sa sarili niya umiiyak si Hanyul, kundi dahil din sa nangyari kay Jeongwoo. Tiningnan ni Jeongwoo ang dalagang umiiyak ng walang boses dahil sa kanya. Naramdaman niya ang init sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang niyakap si Hanyul at malumana siyang inalo. Nais niyang gamitin ang kanyang init upang pagalingin ang kanyang sugat. Nang naghahanda ang nanay ni Hanyul ng almusal, bigla niyang napansin na nawawala ang plansa at ang pagkain na pinaghirapan niyang lutuin kahapon. Ang unang naisip niya ay si Bada dahil siya lang ang palihim na kumukuha ng mga gamit sa bahay. Noon, para makipag-date sa kanyang girlfriend, ibinenta mo ang aircon at air fryer. Nag-break na kami, sinampal mo ako ng 3 oras bago ka tumigil. Pagkatapos noon, wala na akong kinuha sa bahay. Kaya, galit na hinawakan ng nanay niya si Bada at nagsimulang magtanong, gamit ang pisikal na lakas upang pilitin siyang umamin. Aray ko, ang sakit, ma, saan mo nilagay ang mga gamit ko? Gayunpaman, ang tunay na may kasalanan ay si Hanyul. Masakit para sa kanya na makita si Jeongwoo na nasaktan at kailangan din niyang pumunta sa korte ngayon, kaya gusto niyang pasiglahin siya. Palihim siyang nagdala ng pagkain mula sa bahay upang bigyan ng lakas si Jeongwoo. Pagkatapos, dinala niya ang plansa upang tulungan siyang plansahin ang kanyang mga damit. Inihahanda ang kanyang sarili sa isang araw na puno ng mga hamon. Maalalahanin na itinali ni Hanyul ang kurbata ni Jeongwoo. Matapos ayusin si Jeongwoo, hindi inaasahang pagbaba niya sa hagdan, nakita niya ang kanyang ina na galit na kinakausap si Bada. Nakita niya ang inosenteng tingin ni Bada. Itinanggi ni Bada na siya ang gumawa nito at sinabi na si Hanyul ang nagnakaw. Ngunit kahit ang kanyang ina ay sinabi na ang kanyang ate ay dating number 1 na mag-aaral sa buong bansa at ngayon ay nagtatrabaho sa pinakasikat na ospital sa bansa. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Muling pinilit ng nanay si Bada na umamin. Sa puntong ito, napilitan siyang magsinungaling na hindi niya kinuha ang mga bagay na iyon. Naramdaman ni Bada na hindi patas ang nangyayari sa kanya, ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin ang sisi. Sa pagtugis ng kanyang nanay, tumakbo siya ng magulo. Sa pag-iwas niya sa kanyang nanay, aksidente niyang nauntog ang kanyang ilong. Nakakatuwa at nakakaawa, kaya hindi mapigilan ng mga tao ang tumawa. Alam ni Bada na ang ate niya ang may gawa nito, kaya una siyang naghanap ng hustisya kay Hanyul. Ngunit dahil takot si Hanyul na mabuking, nag-alok siya ng suhol. 50,000 won para sa iyo, kapatid. Binigyan kita ng diskwento. Swerte mong. Nang makita ni Bada ang pera, lumiwanag ang kanyang mga mata at nawala ang kanyang sama ng loob. Pagkatapos, tinanong niya kung nakita ba niya ang sinumang pumasok sa silid ni Jeongwoo. Naalala niya noong lumipat si Jeongwoo, pag alis niya, may sumunod na tao sa kanya papunta sa kanyang apartment. Sinaway siya ni Hanyul kung bakit hindi niya ito sinabi kaagad. Baka naman mga gangster mula sa Macau ang nag-asikaso sa kanya. Anong sinasabi mo? Nakakainis. Bakit siya lumabas? Pagkatapos, tinawagan niya si Jeongwoo upang sabihin ang nangyari. Gusto rin niya siyang samahan sa korte. Nagmamadaling bumaba si Hanyul, ngunit nakita lang niya ang telepono ni Jeongwoo na nakakalat sa sahig at wala siya doon. Nag-alala siya, kaya agad siyang tumakbo sa korte. Ngunit nalaman niyang wala rin doon si Jeongwoo. Malapit na ang oras ng paglilitis, ngunit wala pa rin si Jeongwoo. Inakala ng lahat na kakanselahin ang paglilitis dahil sa hindi pagdating ng akusado. Sa sandaling ito, mabilis na pumasok si Jeongwoo. Pagdating niya, bumulong siya sa kanyang abogado na may dala siyang mahalagang ebidensya. Tumingin siya ng matalim sa lalaking nakaupo na nanonood, na para bang gusto niya itong kainin ng buhay. Matapos kumpirmahin ng korte ang ebidensya, inaresto ang kapatid ng isang mayamang babae na si Changbin at siya pala ang utak sa likod ng lahat ng ito. Sa pagkakataong ito, nalutas na ang lahat. Ang pinagmulan ng kwento ay ito, matapos mamatay ang ama ni Changbin sa kanyang testamento. Napakalaki ng kayamanan na iniwan niya kay Changbin. Nagdulot ito ng inggit at galit sa kanyang kapatid, kaya nagplano ito ng detalyadong sabwatan. Inutusan niya ang iba na mag-iniksyon ng antikoagulant sa intravenous drip ni Changbin at binalak niyang isisi ito kay Jeongwoo. Gayunpaman, ang mahalagang ebidensya na ito ay ibinigay ni Kang Jin-seok, ang pinuno ng Anesthesiology at Resuscitation Department. Dati, nakibahagi si Kang Jin-seok sa isang operasyon at biktima rin siya ng paninira, kaya naging maingat siya sa bawat operasyon. Nagsimula siyang magkaroon ng ugali na mag-record ng mga operasyon, kasama na ang operasyon ni Jeongwoo kay Changbin. Matapos mangyari ang insidente, nag-alala si Kang Jin-seok na baka siya ang maging target ng paghihiganti, kaya hindi siya agad nagsalita. Tahimik niyang tiniis ang paghihirap sa kanyang puso, ngunit ang pagtulak ng kanyang konsensya ay nag-udyok sa kanya na kumilos. Palihim niyang inilagay ang mahalagang ebidensya sa silid ni Jeongwoo, umaasang makakatulong ito sa kanya na malinis ang kanyang pangalan. Gayunpaman, mapaglaro ang kapalaran, hindi natagpuan ni Jeongwoo ang ebidensya na ito. Sa araw ng paglilitis, sa wakas ay nalampasan ni Kang Jin-seok ang kanyang takot, dumating sa korte at ibinigay ang ebidensya kay Jeongwoo at doon lang nalinisan ang kanyang pangalan.
Ang nakaraang Jeongwoo ay isang maimpluwensyang tao sa pinakamalaking orthopedic hospital sa South Korea at laging nabubuhay sa ilalim ng spotlight. Gayunpaman, isang hindi inaasahang insidente ang nagpabagsak sa kanya sa isang iglap at nawala ang kanyang karera. Ang mga taong dating nakapaligid sa kanya ay umiwas sa kanya na parang salot, takot na madamay. Ngayon, matagumpay niyang sinimulan ang panibagong simula. Ang mga taong dating lumayo sa kanya ay nagbago na ngayon at masigasig na kumakapit sa kanya. Nais siyang kilalanin muli. Hindi ba magandang pagkakataon ito para makipag-ayos? Kahit ang kanyang ina ay tinawagan siya, ngunit hindi upang batiin siya sa kanyang bagong simula, kundi upang batiin siya dahil hindi niya idinamay ang kanyang ama. Sa harap ng mga peking mukhang ito, naramdaman ni Jeongwoo ang pagdududa sa kanyang puso. Ang hindi matatag na panahon na iyon ang nagpatukla sa kanya ng tunay na kalagayan ng mga tao. Nagsimula rin siyang tingnan ang bawat tao sa kanyang paligid. Bagaman nagbago ang lahat, nananatili si Jeongwoo sa sakit at nahihirapang makatakas dito. Ang pagdating ni Hanyul ay isang mainit na sinag ng liwanag sa kanyang buhay na tumutulong sa kanya na makita ang pag-asa sa dilim. Gusto niyang pigilan ang kanyang damdamin at umaasa na mabibigyan niya si Jeongwoo ng sapat na oras upang umangkop. Gayunpaman, ang pagmamahal ay nanaig sa kanyang katinuan. Nagdahilan si Hanyul na magdidilig siya ng mga bulaklak at tahimik na umakyat sa bubong para lang masulyapan siya. Ngunit sa hindi inaasahan, nakita niya ang nanay at kapatid ni Jeongwoo doon, abala sa paghahanda ng barbecue. Bigla siyang natauhan. Kaya pala, gusto nilang aliwin si Jeongwoo sa isang espesyal na paraan. Hinila ni Bada si Jeongwoo at magkakasama silang umupo. Nagsaya sila sa lasa ng inihaw na karne at uminom ng champagne para mag-relax. Naantig si Jeongwoo sa eksenang ito, hindi lang dahil sa pag-aalala ng pamilya ni Hanyul, kundi dahil din sa pagtanggap nila sa kanya sa gitna ng kanyang mga problema. Ang mainit na pagkain na ito ay hindi lang nagparamdam sa kanya ng init, kundi nagbigay rin ng kasiyahan kay Hanyul. Kahit na nabaliktad ang kanyang plano, naaliw pa rin siya na makitang nagkakasundo ang kanyang pamilya at si Jeongwoo. Habang masaya ang lahat, maraming tao ang tumawag kay Jeongwoo upang magpakitang gilas, ngunit pagkasabi pa lang nila ng isang pangungusap, agad na binuking ng nanay ni Hanyul ang kanilang pagpapanggap. Dahil sa alak, ipinahayag din ng nanay ang kanyang awa kay Jeongwoo. Samantala, pinuna niya rin si Jeongwoo dahil sa pagtanggi nito sa kanyang anak. Wala akong dahilan para gusto ka. Nakita ko lang na tinanggihan mo nang hindi sinasadya ang aking anak. Sinabi ko na sa iyo na hindi iyon ang nangyari. Sa kabilang panig, aksidenteng nakita ni Daeyeong si Hongran sa kalye. Nag-usap sila tungkol sa nakaraan niya at ni Jeongwoo. Nagbulong si Daeyeong na dating matalik na magkaibigan sila, ngunit nagkahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ngayon na nalinisan na ang pangalan ni Jeongwoo, labis siyang nakonsensya. Umaasa siyang makikipag-ugnayan muli kay Jeongwoo, ngunit nag-aatubili siya dahil sa distansya sa pagitan nila. Sinuportahan siya ni Hongran na tawagan niya ito ng may tapang. Hindi inaasahang ang isang beses na tapang na iyon ay nagdulot ng introversion sa buong buhay. Sa wakas ay tumawag din si Daeyeong, ngunit hindi niya inaasahan na ang sasagot sa telepono ay ang nanay ni Hanyul. Nilalamig na sinaway niya si Daeyeong na hindi ito tumulong kay Jeongwoo ng panahong iyon. Hindi makasagot si Daeyeong, kaya tahimik niyang ibinaba ang telepono at pinag-isipan ang kanyang komplikadong damdamin. Maingay ang hapunan at medyo lasing na ang lahat. Nakita ni Hanyul na medyo lasing na rin si Jeongwoo, kaya dinala niya ito sa tahimik na lugar para magpatuloy sa pag-uusap. Pumunta sila sa isang bar. Dahil sa alak, nagsimulang magpakatotoo si Jeongwoo at ipinahayag ang kanyang mga damdamin. Itinuturing niya si Hanyul na mainit na liwanag sa malamig na taglamig at ginamit ang mga mainit na salita upang ilarawan ang mahalagang lugar nito sa kanyang puso. Masayang humiti si Hanyul at naramdaman din niya ang tunay na damdamin ni Jeongwoo. Ang mas nakakatuwa pa ay sa kalagitnaan ng kanyang pagkalasing, paulit-ulit na umamin si Jeongwoo sa kanya. Baka hindi mo alam pero gusto talaga kita. Alam ko na, hindi mo pa sinasabi na gusto mo ako. Sinabi ko na, ilang beses ko nang sinabi. Pagkatapos ng bawat pag-amin, nakakalimutan niya na sinabi na niya iyon. Muli siyang umamin. Ang mga paulit-ulit na pag-amin na ito ay hindi lang nakakatawa kay Hanyul, kundi nakikita rin niya ang pagdepende at pagmamahal ni Jeongwoo sa kanya. Ang ganda ng buwan, no? Sana mahalin mo ang ate ko. Nakakainis na pinaglalaruan mo ang ate ko. Hindi ko pinaglalaruan ang ate mo. Paano mo nasabing hindi? Dinala mo siya sa shock at pumunta ako doon para hanapin siya. Seryosong sinabi ni Bada, pakiusap, Jeongwoo, maging seryoso ka sa damdamin ng ate ko. Hinikayat niya si Jeongwoo at hiniling na huwag siyang saktan. Sinabi ni Bada ang lahat na dahil sa kanilang relasyon, hindi makatulog ng maayos ang kanyang ate sa gabi at halos bumagsak na. Sa harap ng pagmamakaawa ni Bada, taos pusong nangako si Jeongwoo na seryoso talaga siya kay Hanyul. Matiim niyang sinabi na mabilis niyang lilinawin ang lahat ng hindi pagkakaunawaan kay Hanyul upang mapanatag siya at maramdaman ang kanyang tunay na damdamin. Gayunpaman, nagtago si Hanyul sa banyo, nakikinig sa kanilang usapan. Nasasabik siya ngunit hindi makalabas. Lumabas na noong bata pa siya, nabuhay si Hanyul sa isang masayang pamilya. At pinahahalagahan siya ng kanyang pamilya, ngunit si Hanyul at Bada ay parang galing sa dalawang magkaibang mundo. Si Hanyul ay matalino, masipag, at laging nakabaon sa libro, parang baliw, walang gustong makipagkaibigan sa kanya. At sa ilang pagkakataon, kahit nakakakuha siya ng 100 puntos, hindi pa rin siya masaya dahil hindi iyon ang limitasyon niya, kundi dahil 100 lang ang pinakamataas na puntos. Si Bada naman ay kabaligtaran ng kanyang kapatid. Palagi siyang masaya dahil sa tuwing nakakakuha ng perpektong marka ang kanyang ate. Sinasama
Sinamantala niya ang pagkakataong ibahagi ang tagumpay ng kapatid niya sa kanyang mga kaibigan para batiin siya at mag-enjoy sa masarap na pizza, at palagi siyang nag-iisip ng paraan para maisahan si Hanyul. Pinapaalis ang ate niya para makapag-aral ng wika kasama ang nobya nito. Napakawalang hiya talaga ng batang ito. Lumaki silang dalawa at sa paglipas ng panahon, si Bada ang naging pinaka-nakakaintindi sa kanyang ate. Kinabukasan, si Hanyul ay balot pa rin ng mga salita ni Jeongwoo. Ngunit dahil lasing si Jeongwoo noong mga oras na iyon, hindi siya sigurado kung totoo ang sinabi nito, kaya mas lalo siyang naguluhan at nag-alala. Napansin ni Bada na hindi nakaka-focus ang kanyang ate, kaya nahulaan niyang may iniisip ito. Kaya nagpanggap siyang love expert at tumakbo papunta sa kwarto ng ate niya para tulungan itong mag-isip at sabay na rin manghingi ng pera. Ngunit pinapaalis lang siya ni Hanyul. Dahil walang karanasan si Hanyul sa pag-ibig, gusto niyang maintindihan kung ano ang tunay na pag-ibig at pag-amin, kaya nagpa siya siyang tanungin ang kanyang ina, paano kayo nag-ibigan noon ni Papa? Nagulat ang kanyang ina at tinanong siya kung bakit siya interesado sa ganitong bagay. Nagsinungaling na lang si Hanyul at sinabing para daw sa research paper niya. Pagkatapos ay ginamit niyang dahilan na may kaibigan siyang nahihirapan sa pag-ibig. Tinanong niya si Bada tungkol sa pag-amin at detalyadong ipinaliwanag naman ni Bada ang lahat sa kanya. Naintindihan ni Bada ang ibig sabihin ng ate niya at sigurado siyang ang kaibigang tinutukoy nito ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Dahil mula pagkabata ay nakatuon lang sa pag-aaral ang kanyang ate. Kaya imposibleng may kaibigan siyang mamimili kasama siya. Ano ang silbi ng mga nasa cart kung hindi naman binayaran, hindi pa rin iyon sa iyo, kundi sa supermarket at saka hindi naman iyon tungkol sa iyo, kaya bakit ka nag-aalala? Agad na itinanggi ni Hanyul at tumakbo siya ng mabilis. Umakyat siya sa itaas para makipag-usap kay Jeongwoo. Ngunit nagulat siya nang makita si Jeongwoo na nasa likod niya at nakita niya ang unsent message sa cellphone ni Hanyul. Dahil nahihiya si Hanyul, sinabi niyang nauuhaw siya, kaya inimbita siya ni Jeongwoo sa kanyang kwarto at nagbuhos ng tubig para sa kanya. Ngunit bago pa sila magsimulang mag-usap, kumatok na si Bada at nag-alala si Hanyul na baka kung ano ang sabihin ng kanyang kapatid pagdating niya sa bahay, kaya mabilis siyang nagtago sa banyo. Hiniling ni Bada kay Jeongwoo na mahalin ang kanyang kapatid. Sinabi ni Jeongwoo na sila na, at nang marinig ni Hanyul na nagtatago sa banyo, ang mga salitang ito, aksidenteng nauntog siya sa shower at nabasa ang buong katawan niya. Narinig ni Jeongwoo ang ingay kaya mabilis niyang pinaalis si Bada at kinuha ang kanyang mga damit para ipasuot kay Hanyul. Nalaman ni Hanyul ang nararamdaman ni Jeongwoo at nahihiya siya dahil matagal na palang si Jeongwoo ang laman ng puso niya. Ano, kayo na, ang dalawang matatalinong estudyante na hindi pa nagkaroon ng nobyo ay nag-first date sa library. Naniniwala si Hanyul na ang pakikipag-usap sa kaalaman kasama ang kanyang kasintahan ay ang pinakaromantikong bagay sa mundo. Nagulat si Jeongwoo sa desisyong ito at hindi siya makapaniwala. Si Hanyul ay hindi lang parang baliw sa pag-aaral noong siya ay nag-aaral pa, kundi pati na rin sa pag-ibig. Ang pangarap niya ay magbasa at magtalakayan ng research paper kasama ang kanyang nobyo, kaya naisip niyang ito ay isang romantikong date. Sinabi ni Hanyul na mayroon pa silang gagawin pagkatapos na ikinatuwa ni Jeongwoo. Ngunit ang sumunod na sorpresa ay ikinagulat niya. Lalo siyang nagulat nang iminungkahi ni Hanyul na pumunta sila sa isang cave para mag-aral at mag-research ng mga bagong aralin. Napansin ni Hanyul ang pagkadismaya ni Jeongwoo, kaya ngumiti siya at sinabing, may inihanda akong isang napakasayang laro. Nang marinig niya ang salitang di laro, umasa muli si Jeongwoo. Ngunit, ang laro ay isang medical knowledge quiz. Tingnan ko, laro ng slap hands. Hulaan mo kung ano ito. Ano iyon? Intravenous. Unti-unting nawala ng gana si Jeongwoo. Sa huli, napagtanto niya na kung magpapatuloy ito, ang kanilang date ay puro kaalaman lang, kaya gumamit siya ng sarili niyang paraan para maging matamis ang oras na ito. Inaasahan niya na matututunan ni Hanyul kung paano mag-enjoy sa buhay. Ang pag-ibig ay hindi lang limitado sa pag-aaral, ganoon din ang buhay. Nagpasya siyang bigyan si Hanyul ng mas maraming karanasan. Sama-sama silang nanood ng isang comedy movie. Dinikit niya ang mukha niya sa mainit na kamay ni Hanyul at naramdaman nila ang saya at lungkot sa malaking screen. Magkasama rin silang naglaro at kumuha ng matatamis na litrato. Ganoon na lamang ang naging unang date ng dalawang matalinong estudyante na umibig sa unang pagkakataon. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Hanyul ang ganda ng buhay. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang madaldal na kapatid. Sa pagkakaroon ng ganitong kapatid, hindi ka mag-aalala na hindi ka makakahanap ng nobyo. Nag-aalala si Bada na baka pinaglalaruan lang ni Jeongwoo ang damdamin ng kanyang ate, kaya hiniling niya na pumirma ito ng isang love commitment. Ano, magsabi ka ng totoo, pinaglalaruan mo ba ang damdamin ng ate ko? Medyo galit ako, ginulo mo siya, tapos sinabi mo na magkaibigan lang kayo. Hindi niya alam na naririnig silang dalawa ni Hanyul na nagtatago sa banyo. Tinuloy niya ang paglabas para tanungin si Jeongwoo tungkol sa kanilang relasyon. Matapang na inamin ni Jeongwoo ang kanyang nararamdaman kay Hanyul at umasa siyang maging nobya niya ito. Hindi kita gusto, ayoko nang maging kaibigan ka. Kahit medyo nahihiya si Hanyul, masaya siyang pumayag. Nag-alala siya na baka sipunin ang kanyang nobya dahil nabasa ang damit niya, kaya pinasuot niya ito ng kanyang maluwang na t-shirt at naisip niyang napaka-cute nito. Binigyan din niya ito ng bulaklak na pinaghirapan niyang ihanda at sinsero niya itong inimbita sa isang date. Masayang tinanggap ni Hanyul ang bulaklak at imbitasyon. Nakangiti siya habang umuwi sa kwarto niya. Hindi maalis ang tingin niya sa sariwang bulaklak at balot pa rin siya ng kaligayahan.
Biglang lumabas ang kanyang kapatid na si Bada. Pumasok si Bada sa kwarto at sinabing may magandang balita siya para sa kanya. Binabati niya ang kanyang ate dahil nagkaroon na siya ng nobyo at hindi na siya single. Hindi rin niya nakalimutang asarin ang kanyang ate at sinabi, "Nagpapasalamat ka ba sa akin? Kung bigyan mo ako ng 50,000 won, hindi dapat 100,000 won." Naalala ni Hanyul kung paano nakipag-usap ang kanyang kapatid kay Jungwoo tungkol sa kanya, kaya agad niyang sinuntok at pinalabas ang kanyang kapatid habang pinagalitan ito. Samantala, narinig ni Daeyeong kay Hongran na si Jungwoo ay umuupa sa atik ng bahay ni Hanyul. Pumunta siya para ayusin ang mga maling akala sa pagitan nilang dalawa. Habang masayang naghahanda si Jungwoo sa kanyang date kasama si Hanyul, bigla siyang nakatanggap ng imbitasyon mula kay Daeyeong naman ng halian kasama siya. Kahit ayaw ni Jungwoo na kanselahin ang date nila ni Hanyul, dahan-dahan siyang inaliw ni Hanyul na pwede naman silang mag-date sa ibang araw. Dahil sa pagpipilit ni Hanyul at Daeyeong, wala nang nagawa si Jungwoo kundi ang mananghalian kasama si Daeyeong. Kumain lang siya ng kaunti dahil gusto na niyang makita ang kanyang nobya. Nagmamadali siyang umuwi, ngunit nakita niya si Hanyul na matyagang naghihintay. Iyon pala, pareho silang nag-aasam na makitang muli ang isa't isa. Nang handa na silang mag-date, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kyungmin na nag-imbita sa kanya sa hapunan. Bagamat nakikiramay si Hanyul, matatag na tumanggi si Jungwoo. Sa huli, nagkahawak kamay sila ni Hanyul at nagpatuloy sa date na matagal na nilang inaasam. Ngunit ang ideal at realidad ay napakalayo sa isa't isa, kaya humantong ito sa nakaraang sitwasyon. Sa mainit na kapaligiran ng coffee shop, dahan-dahang inaliw ni Jungwoo si Hanyul at sinabing huwag niyang pigilin ang kanyang emosyon. Pinaalalahanan niya ito na hindi niya kailangang baguhin ang sarili para sa kanya. Sa kanilang date, nag-aalala si Jungwoo at tinanong si Hanyul kung may iba pa bang dahilan sa likod ng pagbibitiw nito sa trabaho. Kahit na itinanggi ito ni Hanyul, nagduda pa rin si Jungwoo. May kutob siyang may tinatago si Hanyul. May instinct siyang nagsasabi na may sikreto sa likod ng lahat ng ito. Pagdating nila sa bahay, nakatanggap si Jungwoo ng wedding invitation mula kay Kyungmin. Parehong nagulat at natuwa si Jungwoo at hindi siya mapakali. Agad siyang tumawag para batiin ito nang hindi napapansin ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Hanyul. Namutla at humina ang kanyang ekspresyon, muling bumalik ang sakit sa kanyang puso. Nagdahilan siyang hindi maganda ang pakiramdam niya at umalis, ngunit ang totoo ay nag-aalala ang kanyang kapatid na si Bada dahil palagi itong malungkot at masakit ang puso. Palagi ring nakasimangot ang kanyang mukha na parang ampalaya, kaya nag-alala si Bada na baka pinaglalaruan lang ni Jungwoo ang damdamin ng kanyang ate. Nagplano siya para turuan si Jungwoo kung paano mag-amin at makuha ang puso ng kanyang ate. Duwag ka ba? Kailangan mo ba ng tulong ko? Hanyul, ang pag-ibig ko para sa iyo ay malawak tulad ng langit at lupa. Makipag-date ka sa akin. Aalagaan kitang mabuti, pati na ang kapatid mong si Bada. Bibigyan ko rin siya ng maraming allowance. Ano sa tingin mo? Hindi nila alam na ang dalawa ay lihim ng nag-iibigan at nagkaroon na ng first date sa kanilang buhay. Ngunit nang makauwi, narinig ni Hanyul mula kay Jungwoo na ikakasal na si Kyungmin na parang binuhusan siya ng malamig na tubig at parang sinasaktan ulit siya. Napansin ng mag-ina na palagi siyang malungkot kaya interesado silang malaman ang relasyon ng dalawa at gusto nilang magkatuluyan ang mga ito. Gayunpaman, pagka-umaga, hindi na makapaghintay si Jungwoo na makita si Hanyul. Gusto niyang makasama ito bawat segundo, ngunit tinatanggihan ni Hanyul ang bawat imbitasyon niya. Ginagamit niya ang dahilan na siya ay abala, ngunit hindi niya napansin na mula kagabi, malalim na nasaktan ang puso ni Hanyul. Sa totoo lang, maaga si Hanyul na pumunta sa psychiatric hospital para sa follow-up check-up. Gusto niya ng isang espesyal na gamot na makakapagpabawas sa matinding sakit sa kanyang puso kapag nagbabago ang kanyang emosyon. Nararamdaman niya ang sinseridad ni Jungwoo para sa kanya, ngunit ang natatagong sakit sa kanyang puso ay nagpapahirap sa kanyang tanggapin ang pag-ibig na ito. Sa harap ng doktor, sa wakas ay inilabas niya ang lahat ng galit na matagal na niyang kinikimkim, lalo na ang komplikadong relasyon niya kay Kyungmin. Iyon pala, si Hanyul ay itinuturing ng mamahaling hiyas ng kanyang mga magulang mula noong bata pa siya at hindi lang siya magaling sa pag-aaral, kundi pati na rin sa pagiging well-rounded sa moral, mental, physical, aesthetic at paggawa. Siya ang nangunguna sa buong bansa, ngunit nang inakala niyang magiging maayos ang kanyang buhay, namatay ang kanyang ama. Dahil sa takot na makaabala sa pag-aaral ni Hanyul, hindi sinabi ng kanyang ina ang balita sa kanya hanggang sa pumanaw ang kanyang ama. Dahil dito, hindi nakita ni Hanyul ang kanyang ama sa huling pagkakataon at naging sugat ito na hindi gumaling sa kanyang puso. Nagpakita siya ng tapang sa harap ng kanyang pamilya, ngunit palihim siyang umiiyak kapag mag-isa siya. Ang karanasang ito ay nagpabago kay Hanyul. Nagsimula siyang matakot sa kaligayahan at natatakot na ang kaligayahan na kanyang hinahangad ay mawawala na parang usok bago pa man niya ito makuha. Wala siyang ibang ginawa kundi sisihin ang sarili niya at makipaglaban sa mga alalahanin niya. Unti-unting nagkasakit siya at nagkaroon ng depresyon. Pagkatapos niyang magtrabaho, ang maalalahanin na pag-aalaga ni Kyungmin sa kanyang trabaho at buhay ay nagpaakala kay Hanyul na dumating na ang kaligayahan na kanyang inaasahan. Upang makuha ang posisyon ng propesor, kinuha ni Kyungmin ang research work ni Hanyul na pinaghirapan niyang tulungan sa kanya. Nang tanungin siya ni Hanyul tungkol dito, ginamit niya ang psychological manipulation at sinabing hindi siya gusto ng mga propesor. Kung ipapasa niya ang research paper gamit ang pangalan
niya, itatapon lang ito sa basurahan. Nagpanggap pa si Kyungmin na nakikiramay at sinabing unawain na lang ang sitwasyon niya. Sinabi niya na pupurihin niya siya sa harap ng mga propesor, ngunit sa likod niya ay sinisiraan naman niya ito. Ang mga bagay na ito ay lubos na nakadismaya kay Hanyul. Sa pagkakataong ito, dumating din si Jeongwoo upang magpatingin sa psychiatrist at nagulat siyang makita si Hanyul na umiiyak sa harap ng doktor. Lihim na sinusundan niya ito at nakita niya ang malungkot niyang ekspresyon, ngunit hindi niya alam kung bakit. Pagkatapos ay tinanggihan ni Jeongwoo ang inaalok na trabaho ni Daeyo. Sinabi niyang kailangan niya munang samahan ang isang tao at hindi muna siya makakatanggap ng trabaho. Dahil sa bagay na ito ay lalong nalungkot si Hanyul. Pag-uwi ni Jeongwoo, hindi niya nakita si Hanyul, ngunit inanyayahan siya ng pamilya nito na manatili para sa hapunan. Pagkatapos kumain, dinala ni Bada si Jeongwoo sa kwarto ni Hanyul. Nakita niya ang mga intimate na larawan ni Hanyul at Kyungmin na nagdulot ng pagdududa at pag-aalala sa kanya. Hindi niya alam na ang maliwanag na hinaharap ni Hanyul ay sinira ni Kyungmin. Kahit sinubukan ni Hanyul na kalimutan ang nakaraan, narinig niya mula sa dating kasamahan na si Kyungmin na naging propesor lamang sa loob ng kalahating taon, ay nag-resign na at magpapakasal na sa anak ng presidente ng Haitian Pharmaceutical. Dito niya naintindihan na isa lang siyang piyesa sa laro ni Kyungmin at ang professor title ay isang stepping stone lamang para sa kanya. Sa galit, pumunta si Hanyul sa farewell party at ibinuhos ang alak sa mukha ni Kyungmin. Ikinahihiya siya sa harap ng lahat. Gusto niyang magalit ngunit dahil sa takot na baka ilantad ni Hanyul ang kanyang masamang ginawa, napigilan niya ang kanyang galit. Pagkatapos nito, sinabi ni Hongran kay Hanyul na tinanggihan ni Jeongwoo ang inaalok na trabaho ni Daeyeong para lang makasama siya. Nalito si Hanyul, umupo siya sa tabi ng kalsada, uminom, at napagtanto niyang hindi niya pwedeng hayaang masira ang career ni Jeongwoo dahil sa kanya. Dahil sa alak at sa sakit na nararamdaman niya, gumawa siya ng isang mas masakit na desisyon, ang makipaghiwalay kay Jeongwoo. Inamin niyang hindi niya naisip ang sitwasyon nito at sinabi niyang sinasalo nito ang lahat ng pasanin niya. Bakit pati ikaw, lalo mo lang akong pinasasaktan? Tigil na tayo rito. Nagulat si Jeongwoo sa desisyong ito at ayaw niyang makipaghiwalay. Ngunit nang makita niyang desidido si Hanyul, naintindihan niyang hindi niya mababago ang desisyon nito. Sa huli, masakit man sa loob niya ay ibinigay niya ang payong sa kanya at tahimik na umalis. Pinanood ni Hanyul ang papalayo nitong anino at inilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa ilalim ng ulan. Ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan at pighati. Dahil sa alak, naglakas loob si Hanyul na makipaghiwalay kay Jeongwoo. Ayaw niyang masira ang kinabukasan ni Jeongwoo dahil sa kanya, ngunit ang gabing ito ay napakahirap para sa kanya. Hindi siya makatulog sa kama at paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sakit na nararamdaman niya. Ni Kyungmin, ang mga alaala na ito ay parang nagbuhos ng asin sa kanyang sugat na lalong nagdulot ng sakit sa kanya. Naalala ni Hanyul ang simula ng kanyang trabaho sa anesthesiology department. Noong panahong iyon, maraming tumututol sa aplikasyon niya, ngunit ipinagtanggol siya ni Kyungmin. Ipinakita niya ang mataas na grado ni Hanyul at sa huli ay natanggap siya. Sa trabaho, palaging maalalahanin at maingat na gumagabay si Kyungmin sa kanya. Dahil dito ay nagustuhan siya ni Hanyul at inimbitahan pa niya itong kumain para tanungin kung bakit. Hindi nagpakita si Kyungmin ng pagmamahal, ngunit sinabi niyang naiintindihan niya ang kanyang sitwasyon at handa siyang tulungan at suportahan siya. Kaya, I thought I could at least appreciate and help you. Nakonquer ang puso ko sa sinabi niya. Habang lumalalim ang trabaho, ipinakita ni Hanyul ang kanyang profesional na talento. Sinimula ni Kyungmin na gamitin ang kanyang academic ability. Hindi lang niya inangkin ang kanyang research results para sa sarili niya, kundi, alam mo, ginawa ko iyon para sa ikabubuti mo. Niya rin siyang hinamak sa harap ng kanyang mga kasamahan na nagparamdam sa kanya na wala siyang halaga. Medyo mayabang at hindi marunong makisama. Ang ating department ay pinahahalagahan ang pagtutulungan. Parang hindi bagay ang personalidad niya sa team environment. Sa tingin mo rin ba? Ngayon lang naintindihan ni Hanyul na ginagamit lang siya nito para mapabuti ang sarili. Nawala ang pagmamahal niya sa kanya. Nang bumagsak ang kanyang trabaho at buhay, ang pagdating ni Jeongwoo ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Hanyul. Sinalo mo ako nang malapit na akong bumagsak at hindi ko napigilan ang sarili kong mahalin ka. Ngunit nang malapit nang bumalik sa dati si Jeongwoo, nag-alala si Hanyul na baka mahilan niya ito pababa dahil sa kanyang mga problema. Ang mga sugat niya sa nakaraan ay nagpapahirap sa kanyang magtiwala sa sinuman. Sa huli, pinili niyang makipaghiwalay. Matapos nilang maghiwalay, naramdaman ni Jeongwoo na wala na siyang mukhang maiharap kaya hindi na siya nagpatuloy sa pagtira sa ate. Nagpasya siyang tanggapin ang trabaho ni Daeyeong at lumipat malapit sa klinika at hindi na siya tumira sa ate. Napansin ng pamilya ni Hanyul ang pagbabago sa pagitan niya at ni Jeongwoo kaya nagsimula silang maghinala kung anong nangyari. Naisip ni Bada na iniwan ni Jeongwoo ang kanyang ate pagkatapos niyang magkaroon ng bagong trabaho kaya hindi siya nasisiyahan kay Jeongwoo. Sa tingin ko, naghiwalay na sila. Nagtataka lang ako kung sino ang nang iwan sa sino. Iiwan kita, huwag ka nang magsalita pa. Samantala, nakatayo si Hanyul sa tabi ng bintana habang pinapanood ang pag-alis ni Jeongwoo at ang kanyang puso ay puno ng pagkalito dahil hindi niya alam kung tama ba o mali ang kanyang desisyon. Upang maibsan ang kalungkutan, nag-aya si Hanyul kay Hongran na uminom. Ngunit hindi niya inaasahan na nag-aya rin si Jeongwoo na uminom kasama
kasama si Daeyeong. Nag-usap silang dalawa sa kanilang mga kaibigan tungkol sa dahilan ng kanilang paghihiwalay at unti-unting naintindihan na ang kanilang relasyon ay nagtapos na. Sinabi ni Daeyeong kay Jongwoo na kinausap niya si Hongran na kumbinsihin si Hanyul na payagan si Jongwoo na magtrabaho sa klinika. Naintindihan ng dalawa na para maibalik ang kanilang relasyon, kailangan nilang harapin ang mga sakit at kawalan ng tiwala mula sa nakaraan. Nangangailangan ito ng oras at pagsisikap. Ngayon lang naintindihan ni Jongwoo na baka nakipaghiwalay si Hanyul para sa ikabubuti niya dahil ayaw niyang maapektuhan siya dahil sa kanya. Sinabi ni Hanyul kay Hongran na nag-resign na si Kyungmin para magpakasal. Kinuha niya ang posisyon na kinuha niya sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kanyang research paper na labis na nagpagalit sa kanya. Parehong nalasing ang dalawa habang inaaliw sila ng kanilang mga kaibigan. Pag-uwi nila, nagsimula na naman silang mag-isip sa isa't isa. Kinabukasan, pumunta si Jongwoo sa klinika ni Daeyeong at sinimulan ang kanyang bagong trabaho. Kasabay nito, nakatanggap ang ina ni Hanyul ng tawag para sa isang blind date at ang lalaki ay ang anak ng direktor ng ospital. Pagkatapos ng matinding pag-iisip, naisip niyang makakatulong ang pagmana ng negosyo ng pamilya ng lalaki upang makalimutan ng kanyang anak ang sakit na naranasan niya sa ospital. Kung ganoon ang dahilan, mas maganda pang maging direktor kaysa maging propesor. Maaari nitong gamutin ang puso niya at matulungan siyang kalimutan ang sakit mula sa kanyang nakaraang relasyon. Kaya nagpasya siyang imbitahin si Hanyul sa isang blind date nang hindi sinasabi sa kanya. Inakala ni Hanyul na mag-uusap lang sila tungkol sa ospital. Ngunit nagulat siya nang malaman niyang blind date pala iyon at inasar pa siya ng kadate niya. Hindi mo ba alam, naghahanap ang tatay ko ng isang doktor na magiging manugang para magmana ng ospital kapalit ko. Narinig ko na sinabi ng aking tiya na sinubukan mong maging propesor sa loob ng maraming taon pero bigo ka at ngayon ay nagpapahinga ka lang sa bahay. Tama. Ngunit ang pagiging direktor ng ospital ay mas maganda pa rin kaysa maging propesor. Hindi ba kahit hindi sa sim? Galit na umuwi si Hanyul at tinanong ang kanyang ina at ang kanyang ina sa kanyang pag-aalala ay nagsinungaling upang takpan ang katotohanan. Sinabi niya sa kanyang ina ang lahat ng sinabi ng lalaking iyon at sinabing hindi niya pinapansin ang opinyon ng ibang tao. Subalit, ang ugali ng kanyang ina na tingnan siya bilang isang talunan ay lubos na nakasakit sa kanya. Wala akong pakialam sa sinabi ng lalaking iyon. Maraming beses ko nang narinig ang mga ganoong klase ng panlalait mula nang umalis ako sa ospital. Pero hindi ba't sumasang-ayon ka sa kanila? Kaya mo ako tinutulak sa ganoong sitwasyon dahil sa tingin mo ay wala akong silbi. Alam mo ba na mas lalo akong nasasaktan dahil doon? Nalinlang si Hanyul ng kanyang ina na sumama sa blind date nang hindi nalalaman. Akala niya ay pag-uusapan nila ang tungkol sa akademya. Ngunit sa halip ay nilait siya ng lalaking nakilala niya sa blind date na sinasabing nagpapanggap lang siyang matalino. Tinawanan din siya ng lalaking iyon at sinabing siya ay isang talunan na nagsikap ng maraming taon ngunit hindi naging propesor at sa huli ay kinailangang umasa sa blind date upang maging manugang ng direktor. Sa totoo lang, wala akong pakialam kung sino ang gusto mo. Kahit sa lay ka pa ikasal, okay lang. Pero ang pagpapanggap mong inosente ay hindi ko gusto. Agad na naintindihan ni Hanyul ang tunay na layunin ng pagpupulong na ito. Galit siyang umalis sa restaurant at pag-uwi niya ay nagkaroon sila ng matinding pagtatalo ng kanyang ina. Nang malaman ito ng kanyang tiyuhin, gumanap siya bilang tagapamagitan. Una ay inaliw niya si Hanyul. Alam mo ba, binasa ko sa dyaryo na ang repolyo ay napakabuti. Mayaman sa calcium na maaaring magpakalma sa mga sensitibong nerbyo at napakahalaga para sa depresyon. Pagkatapos marinig iyon, agad siyang nagtanim. Pagkatapos, inimbitahan niya ang dalawa sa isang restaurant ng pork rice. Nang ma-order na ang pagkain, nagdahilan siya at umalis para mag-usap ang mag-ina. Humingi ng tawad ang ina ni Hanyul at binigay sa kanya ang passbook at selyo na iniwan ng kanyang ama. Sinabi niya kay Hanyul na laging ipinagmamalaki siya ng kanyang ama at laging ipinagmamalaki ang mga tagumpay na nakamit niya sa paglipas ng panahon. Ngunit sinisisi din niya ang sarili dahil sa depresyon ng kanyang anak na kasama ng mga tagumpay na iyon. Umaasa siyang magagamit ni Hanyul ang perang ito upang mamuhay ng tunay na masaya ayon sa kanyang nais. Tinanggap din ni Hanyul ang paghingi ng tawad ng kanyang ina at nagkasundo sila habang pauwi. Tinatanong ng nanay ni Hanyul kung naaalala pa niya si Jongwoo. Sumagot si Hanyul na pero naniniwala siyang ang paghihiwalay ang pinakamagandang desisyon para sa kanilang dalawa. Hindi sumang-ayon ang kanyang nanay dahil sa tingin niya ay isang bihirang mabuting tao si Jongwoo. Nagulat si Hanyul. Ipinaliwanag ng kanyang nanay na lagi niyang pinagmamasdan si Jongwoo. Tila hindi siya kumakain ng maayos. Naniniwala siyang mabibigyan ni Jongwoo si Hanyul ng buhay na hindi niya maibibigay. Dahil sa mga salitang ito, naiyak si Hanyul dahil mas lalo pa niyang na-miss si Jongwoo. Kasabay nito, aksidenteng nasabi ni Bada kay Hongran ang tungkol sa blind date ng kanyang ate at hindi niya inaasahang maririnig ito ni Jongwoo. Umuwi si Jongwoo nang may mabigat na damdamin at hindi nakatulog buong gabi. Nang makita si Hanyul, pagkatapos mag-post ni Hanyul ng masayang litrato, mas lalo pang nasaktan si Jongwoo. Bakit napakasaya ni Hanyul? Pumunta na sa blind date at ngayon ay kumakain na siya ng masarap na pork hog. Ang galing naman. Bakit ako nagdurusa ng ganito habang ikaw ay masayang kumakain ng masarap na pork hog? Hindi niya alam na pinapanood din ni Hanyul
Hanyul ang kanyang litrato at na-miss din siya ng sobra. Kinabukasan, nagising si Hanyul at nakita niyang nagpadala siya ng ilang malabo na mensahe kay Jeongwoo noong lasing siya. Nahiya siya ng sobra. Nang maghanda siyang magpaliwanag sa kanya, nalaman niyang bumalik na pala si Jeongwoo sa rooftop room. Tinanong siya ni Jeongwoo tungkol sa mga mensaheng iyon at ayaw niyang tawagin siyang ex-girlfriend. Ipinaliwanag ni Hanyul na ipinadala ang mga mensaheng iyon noong lasing siya. Umalis si Jeongwoo, ngunit bumalik para tanungin siya kung pwede ba siyang maghintay hanggang sa maging maayos na siya bago sila magkabalikan. Pinayuhan din niya siyang alagaan ang sarili. Hindi ba't masyado akong mapilit? Hindi ba't nag-text ka rin at tinanong ako kung nakatulog na ba ako? Hindi ba't nang istorbo ka? Anong nang istorbo? Nang istorbo, parang nakakapit na hindi matanggal. Hindi naman ganoon ka, di ba? Mas lalo pa itong nagpasaya kay Hanyul. Pagkatapos nito, bumalik si Jeongwoo sa klinika at nagulat siya na punong-puno ito ng mga pasyente. Lahat sila ay nagpunta doon dahil sa kanyang reputasyon. Kahit na masaya siya, pinahihirapan pa rin siya ng nangyari noon tuwing nakakakita siya ng dugo. At hindi na siya makapagpatuloy sa operasyon. Kahit na sinubukan niyang malampasan ito, wala itong epekto dahil sa trauma niya. Kumalat ang balitang ito sa buong klinika at umabot din sa atensyon ni Hongran. Nag-uusap sina Jeongwoo at Daeyeong tungkol sa problemang ito. Samantala, natuklasan ni Hanyul na nakita ni Jeongwoo ang kanyang litrato kasama si Kyungmin, kaya nag-aalala siya na baka mali ang isipin nito. Sa sandaling ito, tinawagan ni Hongran si Hanyul at tinanong siya tungkol sa post-traumatic stress disorder ni Jeongwoo. Ikinuwento niya ang sitwasyon sa operasyon nito ngayon at sinabi na hindi pa rin ito nakakawala sa kanyang trauma. Sa tuwing nakikita niya ang malinis na face mask, iniisip niya ang isang face mask na puno ng dugo. Nagdulot ito sa kanya ng takot at pag-aalala. Ngunit sinubukan pa rin niyang pumasok sa operating room na may mabilis na pagtibok ng puso. Nang tumingala siya, nakita niya ang pamilyar na mukha sa posisyon ng anesthesiologist. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Parang may mainit na lakas na nagpapahinahon sa kanyang kaluluwa na tumutulong sa kanya na mahanap ang kapayapaan at lakas sa loob. Ang pinakamatalinong estudyante sa bansa ay masyadong nahumaling sa pag-aaral. Upang hindi siya antukin at manatiling nakatutok, kumain siya ng sili para manatiling gising. Gayunpaman, kabaligtaran ang naging epekto nito at sumakit ang kanyang tiyan. Nang makita ito ni Jeongwoo na kanyang mortal na kaaway sa klase, naramdaman niya ang awa. Nagpanggap siyang sinabi ng guro na bawal kumain ng sili sa klase at ginamit niya itong dahilan para payuhan siyang itigil ang nakasanayang ito. Unti-unti, sa tulong niya, tinalikuran ni Hanyul ang matinding paraan na ito para manatiling gising. Mukhang naglaro ang tadhana sa dalawang henyo sa pag-aaral na naging magkaaway noon. Ang dating laging nag-aaway kapag nagkikita ay magkasamang nagtatrabaho ngayon sa iisang klinika. Lumalabas na kamakailan lang dahil sa psychological trauma na nakuha ni Jeongwoo mula sa isang medical accident, nanginginig ang kanyang kamay tuwing hahawak siya ng kutsilyo. Iyon ay hanggang sa lumitaw si Hanyul sa operating room. Tila huminahon ang kanyang damdamin at matagumpay niyang natapos ang operasyon. Bagamat alam niyang dahil sa paghihikayat ni Hanyul, kaya niya nalampasan ang takot, hindi pa rin siya masaya sa pagdating nito. Pagkatapos ng operasyon, kinausap ni Jeongwoo si Daeyeong. Sinisi niya ito kung bakit nito tinawagan si Hanyul para tulungan siya at iminungkahi pa nga na tanggalin siya. Sa totoo lang, ayaw lang ni Jeongwoo na makita ni Hanyul ang kanyang kahinaan. Narinig ni Hanyul ang usapan nila at agad na sumalunga. Pero, matindi pa rin ang desisyon ni Jeongwoo na umalis. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang kanilang high school homeroom teacher. Para mapagaan ang tensyon, sinabi ng guro na narinig niya ang tungkol kay Jeongwoo. Na nagsimula na siyang magtrabaho ulit, kaya pumunta siya roon para suportahan siya. Sa isang banda, para tingnan kung kailangan niya bang magpabago ng itsura. Sa kabilang banda, para tulungan ang klinika na makakuha ng mas maraming pasyente. Natawa ng malungkot si Jeongwoo. Nang makita niya si Hanyul doon, nagulat ang guro. Sinabi niya na ang dalawa ay mortal na kaaway, ngunit nagtatrabaho na sila ngayon sa isang klinika. Pagkatapos, inanyayahan sila ng guro na kumain. Sa kainan, binalikan nila ang isang pangyayari noong high school na siya ring pambungad na eksena ng video. Pagkaalis ng guro, hinila ni Jeongwoo si Hanyul sa isang sulok at tinanong siya kung bakit niya ito tinulungan. Sinabi ni Hanyul na hindi niya ito matiis, na makita siyang nagdurusa. Ngunit ang mas mahalaga sa kanya ay kung talagang nag-aalala siya para sa kanya, bakit siya nakipaghiwalay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya naiintindihan ang tunay na dahilan ng paghihiwalay. Handa akong magtiyaga na makasama ka, pero binitawan mo ako. Tapos, hindi mo matiis na makita akong nagdurusa. Kailangan mong makasama ako para lang maging panatag ang damdamin mo. Matapos sabihin ito, galit na umalis si Jeongwoo at muling naiwan si Hanyul ng mag-isa sa malamig na hangin. Nakikipaglaban din siya sa kanyang sarili dahil hindi siya sigurado kung tama ba ang desisyon niyang makipaghiwalay. Isang araw, aksidenteng narinig ni Jeongwoo ang tawag sa telepono sa pagitan ni Hongran at ng kanyang kasamahan. Nalaman niya na ninakaw ni Kyungmin ang research ni Hanyul. Dahil dito ay na-appoint siya bilang professor at nagdulot ng malalim na sugat kay Hanyul. Nag-aalala siyang tinanong si Hongran tungkol sa detalye ng insidente. Kahit na hindi niya alam ang buong kwento, nabanggit niya na binuhusan ni Hanyul ng beer si Kyungmin sa isang farewell party. Galit na galit si Jeongwoo at agad na hinanap si Kyungmin para humingi ng paliwanag. Halatang alam ni Kyungmin na mali siya, kaya ibinunton niya ang lahat ng sisi kay Hanyul. Jeongwoo, sinabi ko na sayo na wag mo siyang mahalin. Baka naging sandalan mo siya noong malungkot ka, pero dapat ka nang lumayo sa kanya. Wala siyang silbi. Mas lalo pang nagalit si Jeongwoo dahil dito. Sinuntok niya sa mukha si Kyungmin at nag-away silang dalawa.
Buti na lang at dumating ang mga kasamahan nila para awatin sila at paghiwalayin. Pero pagkatapos noon, pinutol na ni Jeongwoo ang relasyon niya kay Kyungmin ang may galit at naghiwalay na sila ng landas. Anak ng, ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay karaniwang hindi magaling ipahayag sa salita. Ngunit tahimik itong naipapakita sa pamamagitan ng mga konkretong aksyon. Nang malaman niyang may matinding depresyon si Hanyul, narinig niya na ang repolyo ay nakakatulong para mapabuti ang kondisyong ito. Hindi siya nag-atubiling magtanim ng repolyo sa buong rooftop at maingat niyang pinalitan ang mga kortina ni Hanyul ng kulay berde dahil narinig niyang nakakatulong ito na mabawasan ang mga sintomas ng depresyon. Dati, nilinlang niya si Hanyul na pumunta sa blind date para lang makaalis siya sa dilim na dulot ng trabaho niya sa ospital. Sa simula, wala siyang alam at sinasabihan niya lang ang kanyang anak na labanan ang depresyon. Para sa isang taong pagod na pagod, ano ang silbi ng araw-araw na pagsasabi sa kanya na bumangon at humingi ng tulong? Mukhang pinipilit lang nito ang kanyang anak at mas lalo lang siyang nagiging pabigat. Malaki ang pag-intindi ng mga taong nasa labas, ngunit ang mga taong nasa loob ay walang malay. Noon, hindi pa naiintindihan ni Hanyul ang malalim na damdamin ng kanyang ina. Mabuti na lang at sinabi ng kanyang bungangerong nakababatang kapatid ang lahat ng pagsisikap ng kanyang ina. Noon lang nagising si Hanyul, naintindihan ang mga ginawa ng kanyang ina para sa kanya at unti-unting naunawaan ang malalim na pagmamahal nito na nararamdaman ni Jeongwoo para sa kanya. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nagpasya si Hanyul na makipag-usap ng harapan kay Jeongwoo upang alisin ang mga sama ng loob. Habang naghahanda siyang hanapin siya, bigla itong dumating. Nang magkita sila, niyakap siya nito ng mahigpit. Napansin ni Hanyul na may mga sugat ito. Halatang nakipag-away si Jeongwoo, ngunit hindi niya ito binanggit. Walang magawa si Hanyul kundi papasukin siya sa loob ng bahay at maingat na gamutin ang kanyang mga sugat. Unti-unting lumapit ang kanilang mga puso at ang mga matagal ng pinigilan na emosyon ay biglang sumabog at ang matinding pag-ibig ay sumiklab. Sa sandaling iyon, hindi nila napigilan ang sarili at naghalikan sila ng buong pagmamahal. Lahat ng hindi pagkakaunawaan at kalungkutan ay nawala sa sandaling iyon. Emosyonal na sinabi ni Hanyul kay Jeongwoo na pinakita niya kung gaano kaganda ang buhay sa labas ng ospital. Inaasahan niyang naiintindihan ni Jeongwoo na sa labas ng klinika, siya rin ay isang taong dapat ipagmalaki. Nang tulungan niya si Jeongwoo na madama ang saya ng buhay at mas mahilig sa libangan, dinala siya ni Hanyul sa isang nightclub. Medyo nagulat si Jeongwoo dito, ngunit nakita niya si Hanyul na masayang nag-enjoy, na parang naging ibang tao. Paano ka nagkaroon ng ganyang mga damit? Ninakaw mo ba ang mga ito? Anong ninakaw? Binili ko ang mga ito nang maging resident doctor ako. Plano ko sanang mag-clubbing kasama si Hongran. Noon, pakiramdam ko ay nasasayang lang ang oras. Ngunit ngayon, hindi ko ito nakikitang nasasayang. Mag-enjoy lang tayo. Unti-unting nakisali si Jeongwoo sa masiglang kapaligiran. Nang may sumubok na lapitan si Hanyul, sinabi ni Jeongwoo sa taong iyon na siya ang ex-boyfriend nito. Ang salitang ex lang ang binanggit niya ng pabulong at sa huli ay pinigilan niya ang kabilang partido. Sinabi ni Hanyul sa kanya na gusto lang niya siyang hikayatin na malampasan ang post-traumatic stress disorder at matutong mag-enjoy pa sa buhay. Inisip niya na ang pagtatrabaho ng magkasama sa klinika ay makakatulong sa kanila na malampasan ang kahirapan dahil nakita niya ang sarili niya sa kanya. Sa gabing iyon, naresolba rin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Pauwi na sila, sinabi ni Hanyul kay Jeongwoo. Kay Jeongwoo na may bukol sa likod ang kanilang guro. Hindi niya sinabi na nag-aalangan ang guro dahil sa mga chismis tungkol sa post-traumatic stress disorder ni Jeongwoo. Tinanong ni Hanyul kung willing siyang sumali sa operasyon para sa kanilang guro at pumayag si Jeongwoo nang walang pag-aalinlangan. Sa operasyong iyon, matagumpay na natapos ni Jeongwoo ang operasyon at nalampasan ang kanyang takot. Upang ipagdiwang ang tagumpay ni Jeongwoo na malampasan ang kanyang psychological trauma, inanyayahan ni Daeyeong ang lahat na lumabas para magdiwang. Napansin ni Jeongwoo na lalo siyang nagugustuhan ng mga staff at maging ang mga babaeng kasamahan ay nagpakita ng kaunting simpatya. Lalo na, ito ay medyo kinaiinggitan ni Hanyul, ngunit ginawa ni Jeongwoo ang lahat para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, sa huli ay napatahimik niya ito. Sa oras na ito, dumating si Hongran para kausapin si Hanyul. Dito niya nalaman na nakipag-away si Jeongwoo kay Kyungmin para sa kanya. Sa wakas ay naunawaan niya ang dahilan ng kanyang mga pinsala noong una. Nang isipin niya ang nakaraang relasyon ni Jeongwoo at Kyungmin, naramdaman ni Hanyul ang matinding pagmamahal at damdamin. Sa party, nagsimulang maglaro ang lahat ng truth or dare. Ang tanong na nakuha ni Hanyul ay kung may boyfriend siya. Tumingin siya kay Jeongwoo at sumagot na wala siyang boyfriend. Nang turn na ni Jeongwoo, walang pag-aalinlangan din siyang itinanggi na mayroon siyang nakaraang halik. Pagkatapos kumain, magkasama silang naglakad. Si Jeongwoo, tinatanong niya kung bakit hindi niya inaamin ang kanilang relasyon. Tumutol si Hanyul na siya mismo ay hindi rin inaamin ang kanilang kamakailang halik. Kaya pala, isang araw pa lang ang nakalipas, nang malumanay na bendaan ni Hanyul ang sugat ni Jeongwoo, hindi na niya napigilan ang sarili at hinalikan siya. Sa sandaling ito, hinalikan ulit ni Jeongwoo si Hanyul ng buong lakas, kaya namula siya sa hiya. Sa huli, mahina siyang umamin na mayroon na siyang boyfriend ngayon. Matapos magkabalikan sina Hanyul at Jeongwoo, mabilis na lumago ang kanilang pag-ibig na parang rocket na lumilipad sa kalawakan. Halos magkadikit sila palagi at pinalitan pa nila ang kanilang mga palayaw ng mga sweet na pangalan ng magjowa. Isang mainit na hapon, buong tapang na hinalikan ni Jeongwoo si Hanyul sa noo sa gitna ng mataong kalye. Kahit medyo nahihiya siya, punong-puno ng hindi maipaliwanag na saya ang kanyang puso. Nang makauwi siya, nakita niya ang kanyang pamilya na umiinom ng beer habang nanonood ng TV. Lumapit siya para batiin
haluin sila, inalok sila ng beer, at sinabi pa ang ilang makabuluhang salita ng pagbati. Lubos na nagulat ang pamilya dahil hindi pa niya ginawa ito noon. Kalahating biro, kalahating seryoso na tinanong siya ng tiyuhin niya kung sumali ba siya sa isang multi-level marketing organization. Samantala, hula naman ng nanay niya na baka nanalo siya sa loto. Lahat ay nagulat at nagtataka kung ano ang nangyayari. Di kagustuhang magkaroon ng mas maraming oras na magkasama, nagdesisyon si Jeongwoo na lumipat sa ate. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, tumawag agad siya kay Hanyul at nag-usap sila ng matagal. Nag-usap sila ng puno ng pagmamahal buong gabi at walang sinuman ang gustong huminto sa kanilang pag-usap. Sa huli, inanyayahan niya si Hanyul na pumunta sa kanyang kwarto dahil gusto niyang magluto ng midnight snack para sa kanya. Masayang pumayag si Hanyul at nagplano pa siyang magdala ng kaunting kimchi na gawa ng kanyang nanay, ngunit nahuli siya ng kanyang nanay. Kaya, napilitan si Hanyul na magsinungaling, sinasabing nagugutom siya at naghahanap ng makakain. Pagkatapos bumalik ang kanyang nanay sa kwarto, palihim na umakyat si Hanyul sa itaas at pumunta sa apartment ni Jeongwoo. Nagkasama silang kumain ng midnight snack. Sa isang napakainit at matamis na kapaligiran, ang mga maliliit na pagkain na inihanda ni Jeongwoo, kasama ang kimchi, ay pinagsama-sama na nagbigay ng isang napakasarap na lasa. Kumakain at nag-uusap sila habang walang tigil ang kanilang tawanan. Ang kapaligiran ay punong-puno ng kaligayahan na para bang nawala ang lahat ng kanilang mga alalahanin sa sandaling iyon. Sinabi niya kay Jeongwoo na pansamantala, gusto niyang itago ang kanilang relasyon sa trabaho upang maiwasan ang mga tsismis mula sa kanilang mga kasamahan na magdulot ng gulo. Ngunit, ipapakilala niya siya sa kanyang pamilya sa tamang panahon. Pagkatapos ng lahat, naghiwalay na sila minsan, kaya iginalang ni Jeongwoo ang kanyang desisyon. Pagkatapos kumain, ayaw nang umalis ni Jeongwoo kay Hanyul. Nagmamakaawa siyang humiga siya sa tabi niya saglit at 30 minuto lang, halika na. Ano ba ito? Bakit mo ako pinipilit humiga? Kahit medyo nahihiya, pumayag si Hanyul. Ngunit, ang saglit na higa ay umabot hanggang umaga. Kinabukasan, paggising ni Jeongwoo, nakita niya si Hanyul na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Punong-puno ng kaligayahan ang kanyang puso. Maagang maaga, umakyat ang nanay ni Hanyul sa rooftop para mamitas ng gulay, nang bigla niyang makita ang bintana ng kwarto ni Jeongwoo.